Hoy, guwapo. Tara, midnight snack tayo. Kakain ng midnight snack ang kuya ko. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na. Ang dami pang upuan dito. Akala mo makakakuha ka sakin. Sa Yon City, wala kang pagmamayari. Sakin lang lahat. Ayaw mong umalis ha. Umupo ka sa hita ko. Samahan mo ako kumain. Hahaha. Alam mo ang Black Tiger Gang, di ba? Huwag kang maghanap ng problema. Taga-kampo ka ni Lo. Buti alam mo. Si Wang Zi, hepe ng Black Tiger Gang. Tawagin mo siyang Kuya Zi. Kakain kami ni Ma siya ngayon. Nakikinig ka pa ba? Umalis ka na agad. Gusto mo nang nairita na ang boss sa mga langaw. Dagdagan mo ng paa ng baboy. I charge mo sa kanya. CJ. Kuya, bitawan mo. Bitawan mo. Hintayin niyo ako. Kung matapang ka, huwag kang tatakbo. Magmadali ka na. Nagmamadali ako. Ilang taon na ako sa Cloud City. Unang beses kong nakaranas nito sa aking teritoryo sa Cloud City. Pinalo mo ang kapatid ko ng ganito. Mang-aapi ka ng taga Black Tiger Hall. Nandito na si Master Z. Wala kang pag-asa. Si Long Z ng Black Tiger Hall. Huwag magmadali. Ito pa lang ang simula. Kung hindi sila matuto, marami pa silang paghihirap. Anong nagawa ng kapatid ko sa'yo? Mukhang ako pa ang dapat humingi ng paumanhin. Sinira mo ang kabuhayan ko. Sinira mo ang magandang araw ko. Binabayaran lang kita sa ginawa mo. Lumayas ka na. Ingat ka sa susunod. Ang lakas ng loob mo. Ito ang usapan. Luluhod siya sa'yo. 3 beses siyang bababa sa ulo. Pwede namang pag-usapan. Kung ako ang tatanungin. 2 ang pagpipilian mo. Lumuhod ka sa akin. Gapang ka sa pagitan ng hita ko. Tawagin mo akong lolo ng 3 beses. O kaya, babasagin ko ang binti nitong aso. Basagin mo na. Pumili ka na. Kaya, Master Z. Gusto mo bang kilala mo ba si Master Z? Buong sindikato sa Cloud City ay kay Master Z. Mga negosyanteng kilala, nakatali kay Master Z. Kasama ang mga magnate ng Cloud City. Pangalawang si Zong Yuhong. Master Z. Hoy, sa loob ng 5 minuto, papuntahin si Old Zong sa North Park Street. Kung hindi siya darating, magtanim na lang siya ng mais. Sino ka ba talaga? Si Zong Yuhong, magnate ng Cloud City. Kunin mo siya rito sa 5 minuto. Akala mo ba artista ka? Bilisan mo, kunin mo si Brother Zong. Papatayin ko tong gago. Manghamong sa akin sa sarili kong teritoryo. Inaapi mo ako, alam niya dapat. Ang mga kahinat na bilis. General Mo. Sa wakas, narito ka na. Dali, ipasok mo ang mga tauhan. Tulungan niyo akong puksain ang gagong ito. Kuya Zong. Mas malamang na makasira kaysa magtagum. Ang aking tauhan ay palpak. Parusahan niyo po ako, Panginoong Tianpong Diyos Digma. Diyos Digmang Tianpo. Tara, kakain tayo. Ang galing ng palabas mo. Sinisimulan ko na talagang makita ang bagong ikaw. Ikaw ang bahala, boss. Panginoon, ang Juyo na hinahanap nyo, nagsisimula ng mag-impok ng impormasyon ang mga kampo. Paano hindi maghihiganti sa pagkamatay ng ama? Kung may balita man, agad nyo akong ipagbigay ala. Opo. Ang amang Xing Yuhaong ampon nyo, masayang-masaya sa pagiging Diyos Digmang Tianpo nyo. Tuwang-tuwa siya, ikaw na ngayon ang pangalawa sa pinakamataas, puno ng mga general ng Wagwo. Sabi niya, dapat mo nang asikasuhin ang mga personal mong usapin kung mabaygo ang pagpapakasal na ito. Hindi ka na makakabalik sa kabisera. Nakakatuwa, kung hindi ko ayusin ang panghabang buhay na ito, hindi ako pauwiin. Ito ang galit ng silanganing hangit, dugong dragon na inihanda para sa. Ito ang kulog kanluran, susi ang wating na para sa. Ito ang Ningges ng Timog, VIP card ng banal na kapangyarihan. Ang considerate naman. Anong plano bukas? Alam kong abala po kayo palagi. Kaya sabay-sabay ko nang isinaayos ang 3 pag-uusap sa iisang araw. Isang pakikipag-date pa lang, 3 pa ang sasamahan ko. Kaya't isa ka lang palang delivery boy. Tama. Anong oras ba ang napagkasunduan? Pasensya na, 8 gabi dapat ang usapan. Pero grabe ang trapiko. Dapat may respeto ka sa oras. Hindi naman ako modo mo. Di ka dapat late sa pag-aasawa. Ikaw ang bahala. Sa itsura mong ganito, di na kita pipilitin. Kaya mo bang magbigay ng milyon? Ang mga matchmaker ngayon sobra na. Magpapakilala muna ako. Ako si Mu Chenfeng, 30 anyos na ako.
3,500 sa isang buwan ang sahod. Sa Knifing Express nagtatrabaho bilang delivery rider. Ang lakas naman ng loob mo. Kahit 3,000 lang ang kita, di ako magmamayabang. Sa mga babae, sa kalagayan mong ganyan, pihikan ka pa. Sino bang magkakagusto sa'yo? Hindi. Anong masama sa 3,500? Bakit di ka maligo muna? Okay lang, di na kailangan. Narinig ko sa matchmaker. Delivery rider ka na pala ngayon. Dati kang sundalo, di ba? Pwede ka naman, gwapo ka. Ganito kasi, may sakit ang lola ko. Kailangan ko ng pera agad. Tulungan mo ako. Magpanggap ka na boyfriend ko. Humanap tayo ng mayamang kaibigan para makahiram ng pera. Pasensya na. Wala akong oras sa kalokohan. Zhang Peihua, ang matapang na bayani. General Mo, sa ekspedisyong ito, magaling ang performance ni Teniente Leo. Lakas ng loob ng ating hukbo. Paano natin siya pararangalan? Oo. Aayusin ko na ang seremonya ng pagkilala. Hay, wag kang masyadong masungit. Samahan mo na lang ako isang beses. Pagkatapos nitong usapan, siguradong may gantimpala ka. Ano sa palagay mo? Samahan mo lang ako minsan. 500 kada araw ang ibibigay ko. Mas malaki pa yan kesa sa kita mo sa pagde-deliver, di ba? Sige na nga. Bilisan na natin. Nakapagplano na ako kasama nila. Hoy, sino nagpasok sa'yo dito? Alam mo bang pribadong club ito? Kailangan mo ng VIP card para makapasok. Inimbita ako ni Ginoong Lee. Ito ang kaibigan ko. Okay lang, ikaw na ang umakyat. Tumawag ka lang kung may kailangan. Tagay na, tagay. Kampe. Ling, para kang medyo lasing na. Gusto mo bang magpahimasay? Hindi na kailangan. Ito si Binibining Yun Shuang. Binibining yun. Siya ang babaeng pinapangarap ko. Ha ha ha. Ling, naparito ako para kausapin ka. May gusto akong pag-usapan. Ukol sa paghiram ng 1,000,000. Ha, 1,000,000. Oo. Tingnan mo ang baso ng alak. Pagkatapos mong inumin tong pill, mas gaganahan ka mamaya. Diretso na kitang bibigyan ng 1,000,000. Inumin mo lang tong alak. Ling, ako. Hindi ako makakainom. Sige na. Umupo ka sandali. Ito, inumin mo to. Basta alagaan mo ako ngayon. Kahit anong halaga hihingin mo, kaya kong ibigay lahat. Tapos makakauwi ka na para sa lola mo. Ililigtas mo lola mo. Hindi naman may sakit lola mo. Nag-aalala ka talaga, ha? Bakit di mo pag-isipan? Ha? Ling. Talagang hindi ako umiinom. Tumigil ka dyan. Buwisit. Makinig ka. Kung aalis ka ngayon, sasabihin ko, patay na ang lola mo. Sabi na sa'yo, pribadong club ito. Hindi ka basta makakapasok. Bakit hindi mo maintindihan? Tulungan mo akong kumuha ng card. Kunin mo agad. Sino ka ba? 1,000,000 para sa card. Akala mo madali. Akala mo tanga ako. Black Diamond VIP card ng Divine Power Bank. Wala pang 10 may ganyang card sa buong bansa. Hindi lalampas ng 10 kung may magkamali ngayon. Huwag niyong sisihin ang asta ko. Mainam pang tanggalin mo na yan. Kung hindi lang ako ang kakaharapin mo. Ganun lang ka-simple. Sino ka ba? Girlfriend ko siya. Tigilan mo ang bibig mo. Bantayan mo ang salita mo. Sino ka talaga? Manahimik ka na lang. May nag-aasikaso na ngayon. Hulihin ninyo siya. Hoy, ano nang problema mo, Ling? Anong nangyayari dito? Saan galing itong pasakal na to? Bigla na lang sasampas sa akin. Ang dami niyong gwardiya. Pamporma lang ba lahat yan? CJ, Ling, huwag kang mag-alala ngayong araw na ito. Hindi namin hahayaang mabuhay pa tong batang to. Aalis ka ba ng kusa o ipapalabas ka na lang namin? Gawin niyo ang gusto niyo. Tiksu, anong dahilan ng pagpunta mo rito? May nanggugulo sa sahihin natin. Nag-aayos na ako ng tao para paalisin siya, dagdagan pa ang tao. Ipakita natin ang kaya nating gawin. Sir, di ko alam kung sino ang kinakalaban ko. Nasaktan mo ang ng bangko ng banal na kapangyarihan. Huwag mo na lang isipin yan. Huwag mo akong maliitin. Libre lahat ngayong gabi. Libre lahat ngayong gabi. Libre lahat ngayong gabi. Nababaliw ka na ba? Sino ba talaga ang VIP dito? Ako ang VIP dito, tanga. Ngayong alam nyo na. Alisin nyo na agad ang basura. May tao ba? Palabasin nyo siya.
Makinig ka, kung ipapalabas mo ako ngayon. Bukas, babasagin ko mismo mga buto mo, palalayasin kita. Boss, nagkakamali ka ba? Si Young Masterling ay sa club natin. Isang napakataas. Ipapalabas mo siya, dahil lang sa batang to, Young Masterling. Ang mga nagastos mo, sa club natin ay malaki nga. Lagi ka naming tinuring na eh. Pero sa totoo lang, ang taunang gastos mo, di kayang pantayan ng kahit anong pribilehiyo mula sa banal na bangko. Kung may pag-iingat ka, umalis ka na agad. Huwag mo kaming pilitin. Kalakaran mo yan. Makinig ka. Kayang-kaya kitang durugin. Parang langgam lang na. Madaling paisain. Ganun lang yun. Naiintindihan mo? Nasa bingit ka na ng kamatayan, nag-iingay ka pa rin, hindi ka na muling tatanggapin ng hotel namin. Mag-isip kang mabuti. Tatay, batong to ang may gawa. EWW, EWW, EWW. Ano tong asta mo? Akala ko ba matapang ka? Paano siya naging involved? Makinig ka. Nandito ako ngayon para wakasan ang buhay mo. Anong klaseng mukha yan? Sa Yon City. Ang pamilyang Ling ang hari. Kaya naming magnakaw, pumatay, gumawa ng gulo. Kaya ni Young Master Ling ang lahat. Ikaw, isang ordinaryong delivery boy lang. Akala mo makakalaban mo ang pamilyang Ling? Maging aware ka sa lugar mo, delivery boy ka lang. Kung may sisihin ka sa malas mo. Sa Cloud City, ayoko talaga sa mga Walang kapit o kapangyarihan, nagpapanggap na matapang. Sa sarili mo na lang lumaban, wala ka namang napuntahan. Ngayon, titiyakin kong hindi ka na makatrabaho bilang delivery. Nakakabigo ka. Sana pinalagpas na kita. Bitawan mo ako. Mayaman ako at may koneksyon. Hindi ko kailangang magtrabaho araw-araw. Ng 10 oras. Wala kang kwenta, bitawan mo na. Hindi mo talaga alam. Ang mundo ng krimen. Baliin ang mga binti niya. At gagawin kitang tanso. Bugbugin niyo. Pakawalan niyo ako. Ang sampal na to para sa mga inosenteng babae mong sinira, mga dalagang mabubuti. Ang lakas ng loob mong manampal. Mukhang gusto mo nang mamatay. At ito naman para sa mga sa Yon City na inapi mo, mga mamamayan ng Cloud City. Papatayin kita. Patayin niyo para sa akin. Mga bata talaga hindi alam ang hangganan ng mga ginagawa, ang paghamon sa pamilyang Ling. Magdudulot ng iyong pagbagsak. Kung hindi ka nagsalita ng sobra ngayon, baka pinagbuo pa kitang patayin. Sa Yon City. Walang nangahas magsabi niyan sa Yon City. Ano ba ginagawa nyo? Bumilisan nyo, patumbahin nyo. Magandang araw, General Mo. Tumayo ka. Ang pamilya Ling. Team. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan? Naglakas loob kang insultuhan si General Mo. Mukhang kamatayan mo na ang araw na ito. Ang pamilya Ling. Marami kayong utang na dugo. At ngayon, ang mga tao ng Yon City ay puno ng galit sa isinasaalang-alang ang inyong mga ninuno na maraming nagawang militar. Akala ko magbabago kayo. Kung hindi, dapat noon pa kayo pinarusahan. Ngunit ngayon, nagsalita kayo ng walang galang kay General Mo. Ngayon, ang pamilya Ling ay tiyak na mapapahamak. Ikaw. Sino ka ba talaga? Gusto mo talagang malaman kung sino ako? Isang maliit na lugar tulad ng Yon City na may mga gang sa lahat ng dako. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang pamilya Ling ninyo. Ilang walang laban na batang babae na ang inyong binuli. At ilang taon na kayong naghari-harya. Mga ginoo at gina. Ang pamilya Ling at ang tikon na si Zhong Yuhong ay may napakagandang relasyon. At siya ay isa sa mga kasalukuyang Phoenix War Gods. Pinagkakatiwala ang tenyente ng Phoenix War God. Kung ayaw mong mamatay, ibigay nyo agad sa akin ang binatang ito. Patayin siya agad. Akala ko nga, buwisit kang surir. Saan ka nakakuha ng maraming dagdag? Ang pamilya Ling ay may malapit na relasyon kay Zhong Yuhong. Sobrang ganda. Sinasabi ko sa inyo. Kung papatayin ninyo ang halimaw na ito ngayon, patayin nyo siya para sa akin. Paliligtasin ko ang buhay ninyo. Kayong dalawang bulat. Buksan nyo ang mga mata nyo at tumingin ng mabuti. Nakatayo sa harap nyo si Lord Zook. Nakatayo sa harap nyo si Lord Zook. Tungkol kay Zhong Yuhong. Hinuli siya ng aming general ilang araw na ang nakalipas. Inalagaan siya ng aming general. Ito nga si Lord Zook. Hindi pwede. Paano nakarating si Lord Zook sa Yon City? Kung talagang ikaw si Lord Zook, kung sino ang 5 nasa likod mo? Sinasabi ko sa iyo, isang delivery guy. Hindi dapat makialam dito. Hindi ito makakabuti sa iyo. Dumadagundong ang mga dragon sa karagatan. Sumasayaw ang mga phoenix sa kalangitan. Sa ginintuang utos, ang mundo ay lumuluhod. Ang mga nakakita sa utos na ito ay parang nakita mismo ang soberanya. Sinusunod ng mga 5-star general ang utos. Panginoon ng digmaan, kasalanan ko ang lahat. Nagiging ulyanin na ang aking tiyuhin. Responsibilidad ito ng aming pamilyang yon. Paumanhin. Pakiusap, pakawalan niyo ako. Sabi mo lang na ililigtas kita. Nagsusunog, pumapatay at nanloloob.
Ang mga babaeng ginahasa mo, dapat dose-dosen, marahil daan-daan, ang kapangyarihan ng iyong pamilya ling ngayon. Hindi man lang ako pinapansin. Panginoon ng digmaan, hindi ko alam kung sino ang kinakalaban ko. Hanggat pinatawad mo kami, lahat ng aming ari-arian at negosyo ay sayo. Lahat ng aming ari-arian at negosyo ay sayo. Si Chen Po, ang Diyos ng digmaan, ay matuwid at sinsero, ngunit masyado kang mayabang. Ngayon ang buong underworld ng Yun City, ay gumagalaw para sa iyo. Ganyan ka pa rin kumilos, Zongba mo. Ang bagay na ito ay makakaapekto sa sinuman. Walang mananatiling walang pakialam. Tama. Paumanhin, hindi ko alam. Ikaw si Lord Qianpo. Talagang nabalisa kita ngayon. Marahil ay hahatiin ako sa mga piraso. Isinasaalang-alang, dahil sa aking katandaan. Pakiusap, palayain mo ako sa pagkakataong ito. Tandang Hangul, hindi ka pa rin nagsisisi kahit malapit ka ng mamatay. Ang pagpatay sa Diyos ng digmaan na may hawak ng utos ng Dragon King ay parang pagpatay sa pinuno. Ang mga natitirang taon mo ay gugugulin mo sa bilangguan. Dalhin siya paalis. Nakikipagtulungan sa iba't ibang departamento para imbestigahan ang mga aktibidad niya. Isasagawa ang masusing investigasyon. Opo, sir. Dalhin siya paalis. Kamakailan, sa Cloud City, ang pamilya Ling ay sangkot sa kriminal at masasamang aktibidad. Seryoso itong nakaapekto sa buhay ng mga mamamayan. Paano ito nagdulot ng ganitong kaguluhan? Napabalita pa nga. Yun Shuang. 1,000,000 ito. Hindi mo ba kailangan ng pera? Sa perang ito, kaya mong gawin ang kahit anong gusto mo. Gamitin mo muna para iligtas ang lola mo. Kalimutan mo na, hindi ko na kailangan ang pera mo. Yun Shuang. Alam ko, marami akong nagawang mali noon. Hindi ko dapat ginawa, dapat akong mamatay. Tanggapin mo sana ang perang ito. Isipin mo na lang na binibili mo ako ng paraan para makalabas. Yun Shuang. Ang pera na binigay ni Young Master Ling sa'yo, tanggapin mo na lang. Salamat, hindi na kita guguluhin ulit. Hindi na ako mangangahas na abalahin ka ulit. Uy, narinig mo ba? Nagtitipon ang mga 5-star general sa Yun City. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo, darating din si War God Qianpo. Speaking of War God Qianpo, parang kilala mo siya. Ang naive mo naman, pangalawa lang siya sa Pinu. Sino ang hindi nakakakilala kay War God Qianpo? Hindi lang niya ako kilala. Hindi ko rin siya kilala. Kaya kaganyan ka walang alam. Hindi mo pa ba naririnig ang mga kwento ni War God Qianpo? Noong nagbabanta ang hukbo ng Xiong, ang pinuno ng Huaguo, ipinadala si War God Qianpo para supuin sila. Pumasok siyang mag-isa sa kampo ng kalaban. Lumaban siya ng 3 araw at gabi. Nilipol niya ang kalaban. Mahigit 1,000 sa kanila. At hindi lang iyon, siya ay orihinal na. Ang ampon na anak ng pinakamayamang tao ng Huaguo. Pero sumali pa rin siya sa hukbo. Hay! Noong nasa hukbo ka pa, hindi mo ba naririnig ang mga gawa niya? Wow, marami kang alam. Kwento sa akin ni Papa noon. Ang mga kwento ni War God Qianpo. Yes, by the way, tingnan mo ito. Regalo ito sa akin ni Papa. Ang Iron Blood Hwasong Medal. Nakilala siguro ni Papa si War God Qianpo, di ba? Minsan lang sila nagkita. Sa kasamaang palad, namatay siya sa labanan. Ngayon, kami na lang, ako at ang lola ko na lang ang natira. Kaya kahit anong mangyari, dapat kong iligtas ang lola ko. Diyos ng digmaan na si Qianpo. Ang kinuha mo sa akin. Pagbabayaran mo ng doble. Ikaw, ito. Wala kang puso, walang kwentang bata. Ang lola ko ay sobrang sakit. Saan ka nang galing? Nasa bahay ako ng boyfriend ko kagabi. Anong boyfriend? Hindi na ba kayo ni Shihao? Sinong Shihao? Hindi ba sinabi ko sa inyo, wala na akong pakialam sa kanya. Ito ang boyfriend ko. Ang pangalan niya ay Mu Chenfei. Bagong boyfriend na naman, ha? Sa panlasa, anong trabaho niya ngayon? Nagtatrabaho ako sa Nifeng Express. Isang delivery job. Nagtatrabaho ka sa araw at hangin. Magkano ang kinikita mo sa isang buwan? 3,500. Ano? Mali yata ang rinig ko. Yun Shuang, palala ng palala ang panlasa mo. Dati mayayaman ang dine date, ngayon, delivery guy ang dinadala mo. Ha ha ha. Sigurado ako, hindi magtatagal. Sigurado ako, makikihiga ka na sa delivery guy. Ha ha ha. Nakakatawa yan. Yun Shuang, huwag kang magpahiya dito. Sa tingin mo hindi namin kaya mag-deliver? Masyadong mabigat para sa'yo? Tama si Dad. Palala ng palala ang panlasa mo. Kung kumalat ang balita tungkol sa boyfriend, mapapahiya ang pamilya natin. Nakita niyo ba akong nagdala ng boyfriend? Nagdala ng boyfriend? Kailan ko ba sinabi na kami ni Shihao? Saka, ang buhay pag-ibig ko. Anong pakialam niyo? Sabi ni Lola, ang bahay na ito ay dapat mapunta sa pagiging waldas. Ang bahay na ito ay malapit ng maging pag-aari ng walang kwentang to. Maraming beses ko nang sinabi, hindi ko gustong kunin ang bahay ni Lola. Kung kanino gustong ipamana ni Lola ang bahay, ay karapatan niya. Kahit courier ako ngayon. Dati akong sundalo sa border.
Hindi ako kinakapos sa pera at hindi ko habol ang bahay ng lola niya. Buti naman at nagiging matino ka. Dahil mayaman ka naman pala. Bayaran mo na agad ang utang ni Yunshuang. Linawin mo yan. May utang ako. Kailan ako? Nagkautang sa Makinig ka, binata. Matagal nang wala ang mga magulang ni Yunshuang. Siya ay inaalagaan namin palagi. Kung gusto mo siyang pakasalan, dapat may kompensasyon. Wala talaga kayong hiya. Pagkatapos mamatay ng magulang ko, walang nag-alaga sa akin ni isang araw. Ngayong may boyfriend na ako. Sinusubukan niyo akong samantalahin. Huwag niyo akong samantalahin at magkunwari. Kung mapupunta sa'yo ang bahay na to, nagkakahalaga ng 20 milyon. Dapat bigyan mo ang pamilya ng 10 milyon. Hindi ba patas yon kung ako ang tatanungin? Dapat ibigay ni Lola sa akin ang bahay. Anong silbi kung ibibigay sa tulad mo? Walang silbi. Dapat lang. Pagkatapos mong gumraduate, nagtrabaho ka ba kahit isang araw? Nagtatambay ka lang sa bahay, umaasa sa iba at naghahabol ng babae. May lakas ka pang sabihin yan, ipamamana sa'yo ni Lola ang bahay? Yunshuang, nabalitaan ko na. Kailangan ni Lola ng pera para sa gamutan. Nakaayos na ang pera ng tatay ko. Para sa gamutan ni Lola kahit anong oras. Ang pera para sa gamutan ni Lola, nakahanda na. Huwag ka nang dumalaw madalas. Yunshuang, paano mo kinausap si Shihao ng ganyan? Ang negosyo ni Shihao, lumulobo na ng lumulobo. Ito na ang pinakamaganda sa Yonshe. Tungkol naman sa pagtrato niya, kami bilang pamilya, ay nagmamasid ng mabuti. Yunshuang, narinig ko lang sa labas. Nakahanap ka talaga ng isang tao na hindi makapagbigay ng 10 milyon para sa sustento. Isang simpleng delivery rider lang. Paano ka haharap sa mga tiyo mo pagkatapos nito? Wala ka talagang pakikisama sa usapan. Walang pumipigil sa'yo na tumahimik ka na lang, lalong tumatalas ang dila mo ah. Pero huwag kang mag-alala, hindi namin hahayaang mapangasawa ni Yunshuang. Ang isang delivery rider. Ikaw si Mu Chenfeng, tama ba? Ang mga bagay na, para sa isang bata tulad niya, na hindi pa masyadong marunong. Bilang isang matinong lalaki, dapat alam mo din ang tama. Si Shihao Wang ay bilyonaryong negosyante. Huwag kang magpakapal ang mukha. Sa palagay mo ba, pera lang ang kasiyahan ni Yunshuang? Kahit bilyon pa yan, wala akong pakialam kahit 10 bilyon pa. Siyempre wala kang pakialam. Kasi wala ka naman talaga eh. Haha. Nakausap ko na si tatay tungkol kay Yunshuang. Kapag napangasawa mo na siya, bibilhin namin yung bilya sa Qindian Tower na nagkakahalagang 400 milyon. 400 milyon ang halaga noon. Tapos, isasama na namin kayong lahat para magsaya. Magkano ba ang kita sa pagde-deliver? Mga 5 piso lang yan, di ba? Heto 20 pesos. Ngayon lumayas ka na. Kayong lahat ay, Gusto niyo lang ako ibenta sa may pinakamalaking pera para mapangasawa ang mayamang lalaking ito. Pumunta ako dito para sabihin sa inyong lahat, yung pampa-ospital kay Lola, nakapag-ipon na ako, kaya tumigil na kayo sa pagsasalita. At dalhin na natin si Lola sa ospital. habang wala ka, nagdesisyon na kami, napagkasundoan na namin, na huwag nang ipagamot si Lola. Sino ba kayo para magdesisyon para kay Lola? Si Lola ay hindi lang iyong Lola, siya rin ang ina namin ng tiyo mo. Alam nating lahat ang kalagayan ni Lola, at malinaw na malinaw sa amin. Ang gamutan niya ay nasa 1 milyon. Ako ang sasagot nito. Kung masayang man, pera ko naman yan. Wala akong pakialam sa'yo kung saan mo kukunin ang milyon. Basta nasabi ko na, hindi namin ipapagamot si Lola. Kami ng tiyo mo ang nagdesisyon. Bata ka lang, huwag kang makialam. Hindi ako titigil. Si Lola ang pinakamahalagang tao na nagmalasakit sa akin. Kahit anuman ang mangyari, ililigtas ko siya. Sige, sama-sama nating ipagamot si Lola. Si Yunshuang ay babae lang. Kung ayaw naming ipagamot, wala kayong magagawa. Hoy, Yunshuang. Kung hindi mo kailangan ng milyon mo, pahiramin mo naman ako. Babayaran kita kapag may pera na ako. Lumayo ka sa akin. Lola, ako si Yunshuang. Lola, tulong. May tumulong naman. Ano nang nangyari, Lola? Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Anong ginawa mo? Siguradong hindi siya gigising? Ikaw pala. Ikaw ang nakasakit kay Lola. Pinakamamahal ka ni Lola. Tapos gagantay ka ng ganito. Tia, hindi talaga ako yon. Anong hindi ikaw? Ha? Walang magulang na ampang. Anong ginawa mo? Hindi mo ba alam sa puso mo? Ikaw ba ang nagbigay kay Lola ng maling gamot? Paano naging ako? Lagi ko pong inaabot ang gamot ni Lola. Ayon sa kanyang habilin.
Anong klaseng gamot to? Naku naman, ikaw, kayong lahat. Ano ba talagang ibinibigay nyo kay Lola? Ano ba talagang ibinibigay nyo kay Lola? Hindi ko kailanman binigyan si Lola ng gamot. Ni hindi ko alam kung ano tong gamot na to. Nagkukunwari ka pang walang kinalaman. Palagi ka namang minahal ni Lola. Tapos ganito ang gagawin mo. Napakalupit at walang utang na loob. Ang may konsensyang may sala, ang nakakaalam nito, tiyak kong lilitawin ang katotohanan. Pagdating ng tamang panahon, babayaran natin lahat ng pagkakautang. Anong ibig mong sabihin? Ako ba ang sinasabi mong may gawa? Hindi si Yun Shuang. Zhou Feng, ano ang mangyayari kay Lola? Ayos lang, Yun Shuang, may paraan ako, kahit ano pa ang kalagayan ni Lola, kaya ko siyang gamutin. Zook, tawagin mo agad si Divine Dr. Xu. Kailangang bumaba siya rito. Opo, sir. Inumin mo itong gamot, at magpahinga ng 2 araw. Gagaling ka na. Master, may tumatawag sa inyo. Para bumaba agad. Para silang nagmamadali. Hindi ba't sinabi ko na? Kapag may pasyenteng kinukonsulta, hindi ako nagre-responde. At, hindi mo ba alam ang patakaran? Ang Divine Doctor ng templo ni Dragon King ay di basta-basta aalis dito. Labag ito sa batas militar. Si General Zook, ang tumawag mismo. Sabi ni Ken po ang Diyos ng digmaan, ang humiling na iligtas mo ang isang tao. Sabay utos ni General mo na bilisan. Dalhin mo ang banal na karayom at gamot. Magmadali ka. Nababaliw na ba kayo? Hindi ito magagamot sa ospital. Mga hokus-pokus na manggagamot pa. Paano kung may mangyaring masama? Huwag kang mag-alala, ang galing ni Dr. Xu ay lubos kong pinagkakatiwalaan. Lola, nagising ka na rin, Lola. Akala ko, hindi ka nagigising pa. Huwag kang mag-alala. Ayos na ako ngayon. Salamat, Dok. Ang himala ng iyong mga kamay. Alaynan, Ang kalagayan ng matanda ay bumalik na sa normal. Kailangan lang ng maraming pahinga. At mag-inom ng gamot sa 3 araw. Salamat sa tulong mo, ang kabutihang ito ay hindi ko kailanman malilimutan. Karangalan ko ang paglingkuran kayo. Elmo, pwede ba kitang makausap sa labas? Malubha talaga ang sakit ng matanda. Pero hindi paglala ng sakit, ang dahilan ng kanyang paghina, may nagbigay sa kanya ng lason. Ang lason sa pilak na ay nakamamatay. Pakikuha nga itong karayo kay Zuke. Dapat kong malaman ang may gawa nito. Sino man yon? Huwag kayong mag-alala, Amo. Itong bagay na ito ay ayusin ng maingat. Nauunawaan ko, salamat. Paano mo nakilala ang aming Shuanga? Paano mo siya nakasama? Nagkakilala kami sa isang eventong Pampares. Ah. Nakikita ko naman. Ikaw, siguradong magtatagumpay ka balang araw. Bagay na bagay kay Shuanga. Ako, si Lola, gusto rin kita, mahal din kita. Kumusta, Lola? sino ka ba? Ako si Qin Shihao. Kaibigan ni Shuanga. Bakit palagi ka nalang dumarating? Wala ka bang mas importanteng gawin araw-araw? Hoy, Yun Shuang, paano mo nasabi yon? Shihao, huwag mo siyang pansinin, ganyan talaga siya. Narinig mo na ba? Si Chen po, ang Diyos ng digmaan. Magdaraos ng piging sa Yun City. Natanggap ko kaninang umaga. 2 imbitasyon ng espesyal na ipinadala sa akin. Ipinadala mismo ni Lord Zuke. Ipinunta ko para sa pamilyang yon. Espesyal kong dinala para sa pamilyang yon. Salamat sa kabutihang loob mo. Pero hindi namin kailangan yon. Hoy, Yun Shuang, walang galang na bata ka. Paano mo nasabi yon? Wala ka namang alam sa negosyo. Ano ba ang alam mo? Ito'y imbitasyon. Sa piging ni Qian po, napakalaking pangyayari. Makikipag-ugnayan tayo. Baka ang pamilyang yon ay lalong lumakas. Siyaw mo. Masama ang pakiramdam ko. Gusto kong magpahinga. Siyaw mo, samahan mo si Yun sa bisita. Sige, Lola. Presidente Qin, narinig mo ba yon? Masama ang pakiramdam ni Lola. Kailangan niyang magpahinga. Umalis ka na agad. Kaka-rating ko lang. Papaalisin mo na ako? Hindi sa gustong-gusto kitang paalisin. Si Lola ang nagsabing kailangan niyang magpahinga. Kaya umalis ka na. Hindi mo ako matatakasan, Yun Shuang. Mapapasakin ka rin. Oh, ito nga pala. Ito ay gintong pagkakataon. Hindi ko inakalang ang munting Yun City ay makakapag-anyaya kay Qian po. Balita ko ang nasa likod nito ay si Xing Yuhao, pinakamayaman sa Huaguo. Hindi ba ibig sabihin, napakasagana ng piging na ito? Ha ha ha. Makikilala natin ang dakilang Diyos ng digmaan. May tataas na natin ang noo. Sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa idol ko. Ting ting. Teka, ano ba yung pagmamadali mo? Manatili ka na lang sa bahay. Bakit hindi ako pwedeng sumama? Tama ang pinsan mo. Isang babae na tulad mo. Hindi maunawaan ang negosyo. Isang tagahatid lang siya. Isang hamak na tagahatid lang yan. Ginugulo niya ang isip ko. Alam ko ang ginagawa niyo sa likod ko. Anong masamang plano ba yan? Shuang lumapit ka rito. Lola. Habang nandito ang lahat, nais kong ipaliwanag. Ipinamana ko ang bilyang ito kay Shuang Huwag nang mangarap ang iba. Bihira yan Napakahalagang ari-arian, imbes na sa apo para sa angkan. Nasa isang, walang kwentang apo na pabigat.
Alam ng lahat, ang pagbibigay kay Yun Shuang ng Villa ay parang pagkaloob na rin sa tarantadong delivery boy. Inay, nangangarap ka na naman, nagugulo ka ba sa galit? Ganun ba? Sa buhay kong ito, siguradong mapapahamak ako sa walang kwentang to. Itong bagay na to, sinadyang mali ang gamot, hindi pa natin nalalaman, bigla mo na lang ibinigay ang Villa. Hindi ba masyadong maaga, maghintay ng ilang araw, kapag nakulong si Yun Shuang, huli na ang pagsisisi. Talagang hindi ako bibigyan ni Yun Shuang ng maling gamot. Tungkol naman sa nagbigay nito sa akin. Ang nagbigay nito ay gustong makitang mamatay ako. Alam ko sa aking puso. Lola, alagaan mo ang iyong kalusugan, hindi mahalaga ang iba pang bagay. Ang mga bagay-bagay sa pamilya, iwanan nyo na lang sa amin ni Yun Shuang. Kung ikaw naman, Lola, kailangan mo lang magpahingang mabuti. Hindi namin kailangan ang inyong Villa. Ano nung pinangungumangiti mo? Bakit ka parang nagkukunwaring patago? Gumawa ako ng panibagong perpektong kopya. Tingnan mo kung ano ito. Isang imbitasyon. Paano ito napunta sa'yo? Ngayong araw, ipinagmayabang ng pinsan ko sa harap ko. Sabi ko, dalhin mo para makita ko kung ano talaga ang hitsura nito. At pagkatapos, ginaya ko ang kanyang ginawa. Gumawa ako ng replika. Ano sa tingin mo? Hindi mo mamamalayan, di ba? Parehong-pareho talaga. May mga kakayahan ka pala. Noong bata ako, hindi kami namamasyal ng pamilya ko sa sinehan. Kaya ako, madalas gumawa ng katulad na tiket at pasikretong pumapasok sa sinehan. Sayang may anti-counterfeit code ito. Hindi ito magagaya. Hindi naman yan problema. Isipin mo ang laki ng handaan na ito. At ang daming tao, makakapasok pa rin ako sa paraang paraan. Sa totoo lang, hindi naman kailangang mahirapan. May mga kakilala ako sa Nebula Hotel. Matutulungan nila tayo. Kung ikaw naman, huwag mong sasiraan ito. Siya nga pala, naisip mo na ba ang regalong yun? Anong regalo? Siyempre, para ito sa regalo para sa Diyos ng Digmaan. Ngayong araw, ako, nakita kong naghahanda ang tito ko sa bahay. Mga mamahaling alak at jade. Mukhang mamahalin ang lahat. Sa palagay ko, kung pati pamilya yun ay naghahanda ng mamahaling regalo, ganyang kamamahaling regalo, hindi na kailangang banggitin ang ibang pamilya. Sa totoo lang, hindi kailangang mahirapan. Basta, kahit anong regalo, halos pare-pareho naman lahat. Tingnan mo naman ang sarili mo. Talagang hindi mo alam ang mga gawain sa lipunan, ano? Kung ako naman, naghanda na ako ng maliit na regalo. Mukhang napakahalaga nito. Ikaw na tagahatid lang. Siyempre, ganyan ang iisipin. Pag-isipan mo, ang Diyos ng Digmaan ay tumatanggap ng libu-libong regalo araw-araw. Sa kanyang paningin, mga bagay na walang halaga. Hindi ako sang-ayon dyan. Bakit? Isipin mo, bilang anak ng pinakamayaman. Ano kayang mga mamahaling bagay mayroon siya? Sanay na siguro siya. Pero ang Snow Lotus ay nakapagpapahinto ng dugo, nakakapagpagaling at pampalakas ng katawan. Para sa isang general na ilang taon nang nakikipagdigma, ito ang pinakamabuti. Sa pagbibigay ng regalo, ang sinseridad ang mas mahalaga. Salamat, Mu Chenfe. Bigla akong naging mas kumpiyansa. Sige, ibibigay ko na ito. Kapag kasama kita, laging napapanatag ang loob ko. CJ, ngayon, makinig ka na lang sa akin. Pagdating natin sa venue mamaya, sabihin mo lang, nagaling sa iyo ang mga ito. Para ang mga kamag-anak, hindi ka na masabihang, nanggaling ng walang dala. Hindi naman kailangang mag-effort. Hindi naman ito malaking okasyon. Sobrang ina. Bilang miyembro ng pamilyang yun, hindi nila ako maisasama. Pero ikaw, bilang ordinaryong tao, Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob. Sir, mahigpit na bili ni Tito Z, na dapat maging napakaganda ng selebrasyon. Pinagbilinan talaga ako, na imbitahan ang mga kilalang politiko, negosyante at personalidad sa Yun City, para maging bisita. Sinimulan ko na ang pag-aayos, para hindi siya mabaygo. Bakit kaya gustong-gusto ng amang ampon na magpakulo ng ganitong eksena sa maliit na lungsod? Panginoon, ang totoong layunin ni Tito Z, ay hindi lang para kay Yun Shuang ito, higit sa lahat. Para kumalat ang balita, na dumating na sa Yun City, ang Diyos ng Digmaang si Chenpo, ikalat sa buong rehiyon. Para mahikayat, ang pumatay sa ama mo, si Jiuyu, na lumabas sa pagkubli. Iyon din siguro ang gustong mangyari ng ama. Oras na para tapusin ang lahat kay Jiuyu. Panginoon ko. Malakas ang impluensya ni Jiuyu dito. Wala siyang awat sa paggawa ng malulupit na paraan, kaya dapat doble ingat tayo. Na pala. Tungkol sa pagkalason sa lola ni Yun Shuang, may update na ba tayo? I-report ko na po sana. Nakita ko na ang nagbenta ng lason. Ayon sa kanya, ang mga naglason ay ang tiyuhin at pinsan ni Yun Shuang. Alam ko na sila talaga. Ikaw na bahala sa susunod. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Oh, may isa pa pala tayong usapin. Oh, Yun Shuang. Napakabilis upang magsimula sa paligid kasama ang iyong tao sa paghatid. Ibon ng isang feather flock magkasama, hindi nakakagulat na magkatulad ka. Young Master Chin, kailangan mong maunawaan. Kailangang maging kasal sa pagitan ng katumbas. Siya mukhang ilang batang babae. Paano siya maaaring karapat-dapat sa isang tao tulad? Young Master Qin, hindi namin inaasahan kawa upang palitan ang kanya ng mabilis. Ano ang mali, ka ba? Tingnan ng lahat ng mga luxury kotse sa pasukan. Sa tingin mo isang tao tulad mo, nabibilang sa isang kaganapan tulad nito?
Hindi ito patas na sabihin. Ang mga kababaihan ay mas ngumis sa isang paghahatid van kaysa sa iyak sa isang luxury kotse. Anuman sa pagitan ng Yunshuang at ako. Ay walang negosyo ng pamilya Qin. Ikaw bastard. Hindi ka ba nahihiya? Nagsasalita pa rin ng malaki sa publiko? Anumang mukha mayroon ako ngayon ay salamat sa Yunshuang. Masyadong masama para sa'yo, Qin. Sinubukan mo ang lahat, ngunit siya ay hindi galaw. Mukhang hindi siya magbibigay sa'yo mukha sa lahat. Ikaw ay nakakasuklam na wala. Kahit na ikaw ay nakatayo sa pasukan ng banquet ngayon, hindi ka pumasok. Ito ay para sa pinsan ni Yunshuang, hindi kay dalawa. Oo. Pagkatapos ay gawin natin ang isang pusta. Sa pagitan ng dalawa natin, hindi makapunta sa ngayong gabi. Tulad ng kung sino ito, tama, maaaring hindi kung sino ang iniisip mo, Young Master Qin. Wala kang kahihiyan. Tingnan natin kung sino ang nakabukas mula sa pagdiriwang ngayong gabi. Crawl sa ilalim ng crotch ng isang tao tulad ng isang nawala. Ito ay isang pakikitungo. Marahil hindi siya mapapansin. Gumagamit ako ng maling sulat ng imbitasyon ngayong gabi. Ito ay nakakainis. Sinabi ko na, sa ganitong uri ng sitwasyon, hindi ito angkop para sa isang tao, tulad mo na dumating. Bakit kita makikita sa lahat ng lugar? Maaari kang pumasok. Bakit hindi ako pumasok? Huwag mong isipin na dahil ibinigay ng lola ang vilya sa Yunshuang, maaari mong simulan ang pagkilos ng lahat ng smug. Ang aming pamilya yun ay hindi sumasang-ayon kay Yunshuan. Pag-aasawa ng isang tagapagdala, iyon lamang ang nais na pag-iisip. Tulad ng aking relasyon sa Yunshuang, gagawin natin ito mismo. Hindi kailangang mag-alala kayo lahat. Yunshuang, bakit hindi mo babati ang iyong pinsan? Bakit hindi siya nagsasabi? Sis, bakit bumalik ka? Naging pagod ako sa pananatili sa ibang bansa. Walang lugar tulad ng bahay sa Huaguo. Plus, narinig ko ang lola na ibinigay ang vilya. Kung hindi ako bumalik sa lalong madaling panahon, natatakot ako na hindi ako makakabalik. Ang mga kamag-anak ng akin ay petty at mean-spirited. Hindi ka dapat stop sa kanilang antas. Huwag hayaan ang kanilang mga salita na mag-abala sa'yo. Makukuha nila kung ano ang darating sa kanila. Hey, isang tao. Bakit tulad ng isang mababang tao? Aagaw upang dumal. Ang pagdiriwang ng pagdiriwang para sa digmaang Diyos Qian. Ikaw, wala ba ang may pinuno? Wala bang isa upang suriin ang kanyang pagkakakilanlan? Oo, Mr. Mo Chenfeng. May sulat kami sa imbitasyon, ngunit hindi namin papayagan sa iyo ngayon. Kung may kakayahan ka, kumuha ng iyong sariling imbitasyon. Mayroon akong opisyal na imbitasyon. Mayroon akong opisyal na imbitasyon. Tumigil doon. Ito ba ay isang formal na imbitasyon? Ngayon, sa harap ng lahat, ipapahayag ko na ang pamilya Yans. Ang imbitasyon ng pinakamatandang anak na babae ay peke. Ito ay peke. Tulad ng kanyang kasintahan, siya ay isang taong naghahatid lamang. Mas mahusay mong isinara ang iyong bibi. Magsisisi ka sa lalong madaling panahon. Ano ang mali? Takot ka ba? Hey, isang tao. Suriin ang imbitasyon ni Miss Yunshuang. Miss, mangyaring ipakita sa akin ang iyong imbitasyon. I verify ko ito. Ang aking mga palma ay maaaring pawis. Maaaring hindi ako makapag-verify. Ito ay imposibleng magkasa. Isang hindi kilalang sitwasyon. May isang senaryo lamang. Nagsinungaling ka. Ang iyong imbitasyon ay ganap na peke. Pasik ako, Miss. Ang imbitasyon ng mo. Sigurado ka bang inilabas ito ng digmaang Diyos Chenpo mismo? Wala kaming talaan sa iyo sa aming sistema. Kalimutan ito. Hindi ko inaasahan ang isang peke invitation upang mailantad ng mga ito. Pumunta nakakahiya ito. Miss Yunshuang, muling pinag-verify namin ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw ay talagang isang bisita ng karangalan ngayon. Salamat. Mas mahusay mo itong verify ng maayos. Ang kanyang liham ng imbitasyon. Hindi siya maaaring maging totoo. Dito ang totoong imbitasyon. Hello, ang imbitasyon ng iyo ay hindi wasto. Imposible. Lord Zuki personal na ibinigay ito sa akin. Lord Zuki personal na ibinigay ito sa akin. Pasensya ako, sir. Mangyaring huwag makagambala ang iba. Mangyaring umalis. Anong uri ng crappy security system ito? Maaaring pumasok ang isang peke na paghahatid. Ngunit hindi ako makapunta. Buksan ang iyong malawak na mga mata ng aso at gumawa ng isang magandang hitsura. Ako ay Qin Shihao. Hindi mo ba alam kung sino ako? Sinabi ko sa'yo, tiyak na hindi mo pumasok. Relax, crawl sa ilalim ng aking crotch tulad ng sinabi ko bago. Tama, magdadala ako. Ano ang ginagawa mo? Pumunta sa akin. Mo Chenfeng. Mo Chenfeng, hindi ko naiintindihan. Bakit ka napakahiya? Ano ang ginagawa mo sa lugar tulad nito? Kung ito ay ako, ayaw kong pumasok at mabalisa. Tungkol sa lola, iniulat ko na ito sa pulis. Ito, tiyak na mag-imbestiga ito ng lubos. Chenfeng, ano ang nangyayari sa lupa ngayon? Ang imbitasyon ay malinaw na peke. Bakit pa rin kaming makapunta? Hindi ba ito mahusay? Makikita namin ang digmaan ng Diyos Qian po sa personal. O kanan, may isa pang bagay. Yunshuang Forge isang fake invitation mismo. Isang peke na imbitasyon, ngunit hindi ko gusto ang aking pagkakakilanlan na maipakita. Maglaro lamang kapag dumating ang oras. Kahit anong imbitasyon ang ginagamit niya, kung ito ay totoo o peke, hayaan siyang makakuha sa makinis. Tatalakayin ko ito ng maayos. Totoo iyan. Iniisip lamang ang tungkol sa pagkita ng libong digmaan na digmaan. Gumagawa ako ng hindi magagandang masaya. Manatili lang tayo sa likod. Natagpuan sa mukha, ha? Fake ay fake. Ang pagpasok ay walang silbi. Maghintay hanggang magsimula ang seremonya. Makikita ko kung paano mo ito. Ang aking mahal na kapatid na babae, maaaring tumayo lamang sa buong oras. Siya ay ginagamit dito, paghahatid ng mga pakete sa kanyang paa sa buong araw. Bakit hindi tayo umupo doon?
Kahit ang Pangulo ng Yonsei Chamber of Commerce, hindi karapat-dapat ang upuan na iyon, higit pa sa isang tao tulad sa kanya. Naghahanap ng problema. Nakakahiya naman. Kasiraan ang mapunta rito. Yun Shuang, tingnan mo kung sinong nahanap mo. Anong klaseng boyfriend ang napili mo? Anong antas ba sila? Sa isang banquet hall na ganito, kumikilos ng walang galang, sinira ang reputasyon ng Yun family, nawala ang lahat sa ere. Chen Feng. Anong ginagawa mo, Chen Fei? Bumaba ka agad. Mo Chen Feng, kung wala kang hiya, iba yun. Nawawala ka na. Sinira mo ang reputasyon ng Yun family, sa harap ng maraming mayayamang pamilya, ha? Saan mo gustong ilagay ang mukha namin? Walang mukhang dapat pang pag-usapan. Huwag mong banggitin ang Yun family, kahit Yun Supaya, kahit pa ang mga presidente ng tatlong pinakamalaking chambers, wala silang halaga. Haze. Hindi ba't siya yung delivery person, yung naka-blind date ko? Hindi na angkop ang magbiro sa sitwasyon. Hindi pa dumating ang legendary warrior. Nagiging sanhi ka ng kaguluhan. Hey. Delivery guy. Dahil nag-blind date tayo, gagawa ako ng pabor sa... Makinig ka. Ang pagiging mahirap ay hindi nakakatakot. Hindi yan nakakahiya. Pero kailangan mong mag-ingat. Lahat ng nandito ngayong gabi ay pwedeng magdesisyon ng iyong kapalaran at durugin ka na parang isang langga. Sasabihin ko sa'yo, may nagpalit ng imbitasyon ko. Pinabintangan ako ng waiter. Ang imbitasyon ko ay galing kay Lord Zuke. Hinarang ako sa pintuan, sa loob ng kalahating oras, bago ako nakapasok ulit. Siguro, sinuhulan mo ang waiter. Para sir-an ako, sisiguraduhin kong lahat ng merchant ay itatakwil ka. Gagawing impyerno ang buhay mo. Narito ang tatlong presidente. Alam mo ba kung nasaan ka? Binata, kaharap mo ang mga negosyanteng nagkakahalaga ng bilyon. Narito sila para kay War God Chenpo. Napakaraming bisita ngayon, at gumagawa ka ng eksena rito? Habang hindi pa masyadong seryoso, mas mabuti pang umalis ka na. Sa dami ng mga negosyante rito, ako'y nagpapasalamat. Pero huwag mong isipin na kayo lang. Kahit Sukipaya o 5-star general, hindi nila ako magagalaw. Kung wala ako ang bangket na ito, walang dahilan para magkaroon ng banquet. Sobrang arogante ng batang ito. Nababaliw na ba siya? Paano siyang umakyat sa stage? Talagang masigla ang gabing ito. Nakikita ko, pagdating ng legendary warrior, maaaring maputulan siya ng ulo. Mo Chenfeng, anong ginagawa mo? Mahalaga ang oras namin. Pumunta kami rito. Hindi para makipaglaro sa'yo at sa inyong mga alipors. Dapat alam mo ang lugar mo. Sasabihin ko sa'yo ngayon, sisiguraduhin ko Na wala kang mapapala. kilala ko siya. Iniligtas niya ako. Hello sa lahat. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay dahil sa taong ito, Mr. Mo. Iniligtas niya ako. Isang buwan ang nakalipas, lumabas ako para kumain at hinarang ako ng mga gangster. Si Mr. Mo ang nagligtas sa akin. Kaya ngayon, naniniwala ako sa bawat salitang sinasabi. Naniniwala ako. Kay Inosente. Ginulo niya ang banquet ng warrior. Ito'y malalang krimen. Ang sinasabi ng batang baba ay walang halaga. Sabi niya, hindi raw siya nakikinig kay Lord Zuke. Sa tingin mo, paniniwalaan ka nila sa sinasabi mo. Pwede kang kaladkarin at barilin. Kayo'y mga respetadong elders. Alam kong wala akong karapatan. Pero, meron ng lolo ko. Hindi nagsisinungaling ang apo ko. Mr. Zhao, sakto ang dating mo. Hayaan mong sabihin ko, ang taong to ay puro gulo lang simula nang dumating siya sa Yun City. Binaliktad niya ang Yun City, walang tama o mali. Ngayon, sa iyong patunay, palayasin mo siya dito para sa akin. Young Master Qin, tumigil ka na sa kalokohan mo. Siguradong ininsulto mo si General mo. Hindi ka pa niya sinisisi, malaking pagpaparaya na yon sa kanya. Magsorry ka na sa kanya ngayon. Gusto mo talagang magsorry ako sa kanya? Nababaliw ka na ba? Siya ang nagnakaw ng babae ko. At gusto mong magsorry ako sa kanya? General Mo. Ang pamilya Qin ang hindi nakakaintindi. Ininsulto ka nila, humihingi ako ng paumanhin dito. Huwag mo na siyang habulin pa. Old Zhao. Isang taong may mataas na moral. Paano niya tratuhin ang binata na ito nang may ganitong kabutihan? Old Zhao. Anong ginagawa mo? Isa lang siyang delivery guy, maruming pulubi. Sabi ko lumuhod ka. Sampalin mo siya. Sabi ko, sampalin mo siya. Sinasagip kita. Lao Zhao. Lagi kitang iginalang. Ang binatang to, talagang walang alam sa etiketa. Sinira ang buong selebrasyon, sa anumang paraan. Kailangan kong magpaliwanag sa lahat, mula noong nakaraang linggo. Tinanggihan ko na ang maraming internasyonal na pagpupulong, hanggang ngayon, para lang sa handog na ito. Anong nangyari? Ang loko-lokong delivery guy na to ang may gawa. Panginoong Zuke. Sa paulit-ulit na paalala, sinigurado kong walang maging problema. Tinitiyak ko,
Panginoong Zuke. Sa bagay na ito, magkakaroon ng masusing investigasyon. Huwag kayong kabahan. Kahit nandito si Panginoong Zuke, ang pwestong ito ay akin pa rin. Mo Chenfeng, tumigil ka na. Nasaktan mo na, mga mayayaman sa Yun City. Malaking problema to pagkatapos. Makinig ka, binata. Lahat ng nandito sa pagpupulong ay mga negosyanteng makapangyarihan. Sino sa kanila ang walang mas malalim na karanasan? Sino ang walang mas malawak na koneksyon? Sa kayabangan mo, ang aming samahan. Isasarado ang lahat ng pinto sa iyo kapag inutos namin. Lahat ng hotel at restoran sa lungsod. Hindi ka paglilingkuran, wala ka ng mapagkakagastusan. Mabuti na nga. Pagdating ko sa Yun City, dito ko nakita ang katotohanan. Nakakapangilabot talaga ang mga nangyari. Ang pagsali sa isang handaan. Ngayon gusto na akong patahimikin. Ang palpak na handaang ito ay may mananagot din. Ipagbigay alam sa lahat na ngayong araw na ito, sa harap ni Chenpo, isusumbong kita. Isusumbong kita sa panunuhol. At pagsuway mo dito, sabihin mo sa lahat. Ikaw ba ang naglason sa lola ko? Ako, Nung nalaman namin, nagpanggap kang walang kasalanan, naghanap pa ng pekeng doktor. Ting! Ang pinakamasahol. Naniniwala pa si lola sa'yo. Binigyan ka pa ng bahay. hindi ko talaga ginawa yun. Anong hindi ikaw? Ang bisyo ay bisyo. Kawangis ng kahihiyan mong ina. Walang nakakaalam sa tunay mong lahi. Kung yun ka nga ba talaga, walang nakakaalam. Noong una, sinuportahan ka namin sa awa, inaruga ka namin. Inalagaan namin si Lola ng matagal. Sa huli, ikaw ang nagmana ng malaking bahay. Ang imbitasyon mo, saan mo nakuha? Peke ba ito? Nakikita ko, puro peke ang lahat sa'yo. Tingnan nyo to, mukhang manloloko. Alam mong marami, mayayamang manliligaw, para kay Yun Shuang. Pero ikaw, parang lipos na dikit ng dikit. Nung unang araw mo pa lang, nagsabuatan na kayong dalawa. Niloko nyo si Lola, pinalunod sa gamot, agad siyang gumawa ng testamento, at ibinigay ang bahay sa'yo. Pinaghirapan ko, ang alagaan si Lola, bumili ng gamot at mag-alaga, HMPH, tapos wala akong nakuha, Yun Shuang. Kung wala kang paliwanag, isusumbong kita, sa pekeng imbitasyon mo, kay Panginoong Zuke, siya na ang bahala sa'yo. Yun Shuang, huwag kang matakot. Walang dapat ikatakot. Traidor kang humahamak sa nagpakain sa'yo, sa napakahalagang araw na ito. Nagdala ka pa ng bisita, na nagpasama kay Binata Chin. Si Binata Chin ay may trilyon-trilyong yaman. Kung magkakasundo ang Chin at yun na mga angkat, ang ating relasyon, ang negosyong minana ng pamilyang yun, ay masisira dahil sa'yo. Tama na yan. Sinabi ko na, sa paggalang sa inyong katandaan, kaya hindi ako sumagad sa inyo. Maliwanag kong inilahat na wala akong relasyon kay Binata Chin. Hindi pa ako nagkaroon ng no. Alam niyo naman lahat ito. Sinabi ko rin na hindi ko nilason si Lola. Alam niyo yan. Pero pinagbintangan niyo pa ako. Pinagbintangan kita, salbahing anak ka ng hamog, walang pinag-aralan. Ako, bilang Yun family, ang magtuturo sa'yo ng leksyon. Array. Huwag kang magmalabis. Naiinip ka na. Tingnan mo ang jingtilan na si Sidlan. Napakahalaga nito. Hindi ka makakaalis ngayong gabi. Pagkatapos ng handaan, maghuhugas ka ng pinggan. Habang siya'y tagapaghatid ng mga kargada, pwede kayong magsama habang buhay. Dito mismo. Ang sisidlang Jingtailan, ang aking Jingtailan, hindi mo lang sinira ang handaan, pinahamak mo pa ang aking tagumpay, ang hagdan patungo sa rurok ng tagumpay. Ikaw, Yun Shuang, alam mo ba ang halaga ng jingtela na ito? Nagkakahalaga ito nang, nagpakumbaba ako sa maraming tao, para mabili ito para kay War God Chenpo. Walang katulad nito sa buong Hua.Ito'y napakabihirang kayamanan, at sinira mo, paano mo ito babayaran? Hindi ko sinasadya yun. Maghahanap ako ng paraan. Nababaliw ka kung sa tingin mo mababayaran mo to, 200 milyon. Ito ang pinagsikapan ng 3 presidente, sa mahabang panahon, para makuha ang luho na ito. Presidente. Ang Jingtailan mong ito, fake, Nagsasabi ng kalokohan ng mga bata, ito'y walang katumbas na kayamanan. Anong patunay mo na peke ito? dahil ang tunay ay nasa akin. Narito sa akin ang totoo, lalong nagmumukhang kalokohan ang sinasabi mo. Nasaan na ang iyong Peres? Yun ding tiangong ang palasyo sa ula. Ha ha ha, batang lalaki, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang tirahan mo ang palasyo sa ulap? Iyon ang pinakamarangyang mansyon sa Cloud City. Hindi mo kayang panirahan yan kahit isang araw man lang, kahit magpakapagod ka sa buhay mo. Ha ha ha. Dumating na si Master Zuke. Kalokohan na ito, isang napakagandang pigi. Paano nyo ito ginawang ganito? Ngayon, isa na itong ganap na gulo. Ngayon ang pagdiriwang kay War God Chenpo. Ito ang seremonya ng pagdiriwang ni Chenpo. At kayong lahat na naririto, kayong lahat ang mga piling-piling elite ng Cloud City. Ngunit hindi ko inaasahan. Isang perpektong pagdiriwang na sisirain ng mga tulad ni nauwi ito sa kaguluhan. Isa itong ganap na sakuna. Sa aking opinyon, dapat na lang natin itong kanselahin. At kayong lahat, dapat kayong litisin sa court martial. Ipatapon sa mga hangganan upang magsilbi ng taon ng paggawa. Bago pa ako tuluyang magalit, ipaliwanag nyo sa akin ng malinaw. Anong nangyari? Lord Zuke,
Ito ay dahil kay Mo Chenfeng, ang walang kwentang basurang ito. Pumasok siya sa banquet hall. Mahal na Panginoon, kami ay naghahanda para sa nalalapit na War God Chenpo. Ngunit itong si Mo Chenfeng, ginulo lang ang piging at nakipagtalo sa mga bisita. Sinira pa niya ang mamahaling porselana na inihanda ko para kay Thousand Break War God. Nagpanggap pa siya. Ipinagyabang na nakatira sa Yunding Tia Ingong. Mahal na Panginoon, may nanggugulo kay Mo Chenfeng. Ibig mong sabihin na ang hindi gumagalang ngayon ay ako? Lahat dito ay pwedeng magpatotoo. Anong eksaktong nangyari? Huwag na kayong magtalo. Sisiyasatin kong mabuti. Lord Zook, hayaan niyo akong magpakilala. Ako ang tito ni Yun Shuang. Tungkol kay Mo Chenfeng, matagal ko na siyang tinitiis. Ngayong gabi sa pigi, talagang mayabang siya. Minamaliit niya ang lahat. Wala siyang respeto sa amin. Hindi niya kami sineryoso. Akala niya, hindi siya kayang galawin. Nagpanggap pa siyang Thousand Break War God. Hinihintay kita na dumating para bigyan kami ng hustisya. Para mapugutan siya ng ulo. Tama, lahat ng sinabi niya ngayong gabi ay kasinungalingan. Nakita ko siya, isa lang siyang delivery guy sa Cloud City. Ang sweldo niya ay 3,500 lang. Ang magpanggap ay malaking kasalanan, pero ang pagbintang ay mas masama. Ito ay parusang kamatayan. Pinapayuhan ko kayo, siguraduhin niyong alam niyo ang totoo. Lord Zuke, pekeng tao siya. Nasa bahay ko siya. Kilalang kilala ko siya. Posible ba na? Ang pamangkin na pinalaki na parang ulila, makakahanap ng bayani bilang kasintahan. Sinabi niya mismo sa akin, ang sweldo niya ay 3,500 yuan. Hindi tayo parehong tao. Kahit pakasalan ni Yun Shuang, isang taong naglalakad na pera, hindi niyo pa rin ako kikilalanin. Nakita ko na ang lahat. Anong klaseng boyfriend ka sa kanya? Nakabili ka na ba ng alahas sa kanya? O designer bag at damit? Kinilala ka ba namin? Huwag na tayong magsayang ng oras sa kanya. Ang mga tulad niya, walang kahihiyan. Parang lahat ngayong iniisip na, ako dapat ang may kasalanan sa pangyayari sa piging. Bakit kaya si Master Zuke? Bakit kaya si Master Zuke ay nagagalit ng ganito, ha? Paano mo nakilala si Mo Chenfeng? Noong araw, ginugulo ako ng gang. Tinulungan niya akong itaboy sila. Dumating si Lord Zuke. Lumuhod sa harap niya. Lumuhod si Master Zuko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero hinala ko. Ang pagkatao ni Mo Chenfeng ay higit pa sa alam ko. Paano nangyari yon? Siya ay isang ordinaryong delivery guy lang. Kasama ko siya dahil singil lang niya ay 500 yuan sa isang araw. Anong ibig sabihin ng 500 yuan? Lord Zook, humatol po kayo ng may pag-unawa. Ang walang hiyang taong ito ay gumagawa ng gulo ngayong gabi. Tignan nyo, peke ang imbitasyon na to. Ginawa mismo ng kapatid ko. Talaga. Nakita ko kagabi, sa mesa ni Yun Shuang, may peking imbitasyon. Kaya, mahal na Panginoon, huwag kayong maniwala sa kanila. Huwag kayong maniwala sa kanila. Ang imbitasyong ito ay tunay. Paano nangyari yon? Ginawa ito ng kapatid kong babae. Sa bahay ko niya ginawa. Buong gabi siyang nagtrabaho noon. Nakita mo ang buong proseso. Nakita mo lahat. Kailan ito nangyari? Noong kagabi ng nakaraan, nakita ko si Yun Shuang. At naiwan pang nakabukas ang ilaw. May kakaiba akong naramdaman. Kaya noong gabing yun, ibig sabihin, si matandang yun, ay nalason mismo ng gabing yun. Panginoong Zuke, kahabagan niyo ako. Hindi ko sinasadya. Nalasunin si Lola yon. Gusto ko lang. Takutin si Yun Shuang. Ha? Kaya, ang lason kay matandang yun, ay gawa ninyo ng tatay. Para lang turuan siya, kung hindi kay Dr. Xu, 7 araw nang patay siya, kay lakas ng loob nyo, gumawa ng kasuklam-sukla, at isisi kay Yun Shuang. Lahat ito totoo. Aminado akong nagkamali ako. Kaming mag-ama, ay nagkamali sandali. Puong mahal, kahabagan niyo kami. Patawarin niyo kami ngayon. Zilei Bao. Malinaw na ang sitwasyon. Matapos ang investigasyon. Hatakin niyo sila, at pasulatin ng malinaw, ang kanilang mga kasalanan. Pag lumala pa, babarilin na lang natin sila. Panginoong Zuke, aminado po ako sa pagkakamali. Pakiusap isipin niyo ang edad ng asawa ko. Patawarin niyo po siya. Huwag niyo nang parusahan. Baluktot ang ginawa nyo. Pananakit sa matanda, sinadyang pagpatay, paninisi sa iba, kahit isa dyan ay katumbas ng kamatayan, maliban kung patawarin kayo ni Yun Shuang. Kung patawarin kayo, ni Mo Chenfeng at Yun Shuang, tapos na ang usaping ito. Pero kung hindi, ipaalam ko sa general. Sasailalim si Yun sa batas militar. Naguluhan sandali ang tiyahin. Siya naman ang nagbigay ng bilya. May di naramdam din ang tiyahin. Mapapatawad mo ba siya? Kulang sa sinseridad. Lumuhod kayo at humingi ng tawad. Kung hindi, wala akong pakikisama. Hindi ako magpapadala. Pasensya na, Yun Shuang. Wag na. Huwag mo siyang pansinin. Hindi siya karapat-dapat. Alam ng tiyahin mo, hindi kanya inalagaan, pero pamilya pa rin tayo. Patawarin mo na siya. Ngayon, sa harap ni Zuke, at ng mga report, gumapang ka habang nagpapalo. Habang nagpapalo sa sarili, papatawarin ka ni Yun Shuang. Ha, Panginoong Zuke, gagapang ka talaga. Kung humihingi ka ng tawad, gumapang ka ng tunay. Yan ang tamang ugali. Makitang lahat ng reporter, ang pagmamalupit sa pamilyang yon. Parusa sa walang pitagan. Kanina sa may pinto, sino yung babaeng kakilala mo? Mapanuksong tao yun? Isang kakilala lang. Isang beses ko lang nakasama. Kakilalang pansamantala. Kakadating mo lang dito. Gaano ka nakatagal kartero? Paano mo siya nakilala?
Nagkita kami sa night market, nagkahati sa mesa kumain. Mukhang hindi lang pagkain. Ano? Naiinggit ka? Siyempre naniniwala ako. Pero may isang bagay, maging tapat ka sa akin. Sabihin mo ang dapat sabihin. Hindi ba ako boyfriend mo? Ikaw pala ang nagpabagsak. Sa pamilya, galing din sa iyo ang panggamot mula sa pondo ng pamilya. At ang selebrasyong ito, hindi dahil sa imbitasyon, hindi mahigpit ang seguridad, kundi ikaw ang may pakana. Ano ang ibig sabihin? Kaya pala, ang mga general dito, pati si Zuki ay tauhan. Ikaw ang war god Qianpo. CJ, tama ang hula mo. Ako ang laging hinahanap mo, ang Diyos ng digmaang si Qianpo. Di, bakit ngayon mo lang sinabi? Tama. Ngayong gabi, ang Thousand Breaks War God ay narito sa ating lahat. At sinabi niya sa akin, ang babaeng gusto niya, ay naririto sa inyo. Sa totoo lang, ako ang pipiliin ng Diyos ng digmaan, sa kamayaman ng pamilya namin. Ako si Zhao Wanru, magiging girlfriend ng Diyos ng digmaan. Sa totoo, maganda yun. Zhao Wanru, ang lakas ng loob mo. Sa tingin, baka mas gusto ng Diyos ng digmaan, ang babaeng pamilyado. Alam mo, general na siya ng Huago. Ang seryoso ninyong lahat, wala akong pake sa war god na iyan. Ngayong gabi, ang mahalaga ay narito ang Diyos ng digmaan. Nasa piling natin siya. Pero sinabi niya sa akin, na sobrang disappoint siya, sa performance ng Yun City Business Association ngayon. Ako muna ang bahala, lilinisin ko ang 3 business associations sa mga buwang. My Lord. Ang sinabi namin sa'yo ngayong gabi ay pawang katotohanan. Marami nang natulungan ng samahan ng negosyo sa Yun City, ng mga grupo ng negosyo. Sa panahon ng krisis sa pananalapi, sila ang naging daan sa pagbabago. Kami 3 ay may malaking kontribusyon sa negosyo ng Yun City. Kitang-kita naman ito ng lahat ngayong gabi. Dahil dito, yung delivery boy na nagsasabi ng kalokohan. Gusto pa kaming parusahan ni War God Qianpo. Hindi ba ito parang pangbata? Ang layunin at halaga ng samahang pangnegosyo ay dapat para paunlarin ang ekonomiya ng Yun City. Ang presidente ng samahan dapat ay responsableng tao. Pero ngayong gabi, parang gustong kontrolin ng lahat at apihin ng iba, pati personal na tao. Gusto nilang ako lang, ang hindi mabuhay sa Yun City, para sa sarili nilang paghihiganti. Kayo rin ang may gawa nito. Kayong 3 presidente ay hindi tumupad sa inyong tungkulin. Lord Zook, ang halatang pagkiling ninyo kay Muchenfe ay sobrang kita, hindi ba? Siya ngayong gabi, ang sumira sa ritual ng War God Banquet. Siya ang may sala. Ang mga makapangyarihang narito ay malinaw na nakakakita. Halata naman. Kung ganun, nagdududa ba kayo sa aking pagiging patas? Lord Zuke. Winasak niya ang aming walang halagang Jingdezhen Blue and White na banga. Ang mga kayamanang ito ay regalo ng 3 malalaking samahan para sa pulong kasama ang War God. Dapat sana'y ipinamigay. Wala ba kaming karapatan na humingi ng paliwanag? Tama si Mo Chenfeng. Ang dala ninyong Jingdezhen Blue and White na banga ay peke nga. Ang tunay na isa ay nasa Yunding Heavenly Palace. Kung duda pa rin kayo, pagkatapos ng handog na ito, dadalhin ko kayo sa Yunding Heavenly Palace. Kaming 3 presidente na nagbayad ng malaki para sa Jingdezhen Blue and White na banga. Paano nasa Yunding Heavenly Palace? Paalala ko sa inyong 3, kahit mataas ang posisyon ninyo, hindi kayo pwede gamitin ang inyong kapangyarihan at impluwensya ng group para itakwil ang isang tao. Lord Zuke. Kayo'y may mataas na titulo. Bakit pa ulit-ulit? Ninyo kaming tinatanong para lang sa isang delivery boy? Kami bang mga mayaman at makapangyarihan? Nagmamayabang siya bago kayo dumating? Na may Jingdezhen Blue and White base siya, na nasa kanya ang tunay na banga. Tinanong ko kung nasaan. Sabi niya nasa Yunding Heavenly Palace. Ang isang tulad niya, na puro kasinungalingan, ay isang walang kwentang tao. Bakit namin sasayangin ng oras? Kaming mga maharlika ng Yun City. Para sa kanya? Hindi ako nagsisinungaling. Ang tunay na Jingdezhen Blue and White vase ay nasa Yunding. Sa katunayan, doon ako nakatira. Kailangan kong magpaliwanag kay Lord Zuke. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Nakatira siya sa Heavenly Palace sa Cloud Peak. Siguradong mayaman na mayaman siya. Ang mga tulad niya, sa palagay ko, Lord Zu, dapat kayo mismo ang mag-imbestiga. Para malinawan ang lahat. Gusto ninyong siya sa atin ang mga buwis ko. Ikaw, isang simpleng delivery boy. Paano mo nasabing doon ka nakatira? Malaking issue na yan. Hindi ba dapat ka rin imbestigahan? CJ, kung ang 3 presidente, gusto nila siya sa atin ang buwis ko. Ipapakita ko ito sa publiko. Pero may kondisyon ako. Dapat rin siya sa atin ang buwis nila. Para maliwanagan ang lahat sa handog, bihirang pagkakataon ng handog na ito, maraming taong narito. Ako mismo ang magpapatunay ng inyong kalinisan. Para mapanatag ang lahat, hindi ko ipapahamak ang inosente, at hindi ko palalampasin ng sino mang nagsagawa ng mali. Panginoong Zuke, di dapat paniwalaan ang salita ng isang hamak na tao. Ilang salita lang, para akusahin kami ng tax evasion. Hindi ko kayo pinaghihinalaan sa tax evasion, ngunit kayo, bilang mga iginagalang, pampolitika at negosyanteng leader ng Cloud City, ay tinutuligsa na ng bayan. Dapat ninyo ipakita ang inyong sarili ng bukas at tapat. Kung hindi, pati mga naririto ay magdududa sa inyo. Di sapat na dahilan yan para imbestigahan kami. Hindi kami sang-ayon sa pag-audit. Kanina hindi ba kayo mismo nagtanong kay Mo Chenfeng? Pwede kayong magtanong sa iba, pero bawal kayong tanungin. Mga ginang at ginoo,
Sandali lang po, ito ang bagong natanggap ko, mula sa BIR kaugnay ni Mo Chenfeng, at tax report ng tatlong pangulo. Una, sa tax records ni Mo Chenfeng, walang tax evasion. Lahat ng financial records ni ay masusing ini-verify ng BIR. Mahigpit na pagsusuri, lahat ng kita at gastos ay legal at sumusunod sa batas. Walang nakita tax evasion sa kanyang records. Sa nakaraang taon, ang tatlong presidente ay may tax anomalies. Kabilang dito ang pagtulong sa tax evasion at pagpeke ng financial documents. Paano naging ganito kalala? Mukhang tapos na ang tatlong presidente. Sa tingin ko po, hindi na kailangan pang magpaliwanag. Dahil dito sa pagtitipon, kailangan ko na pong asikasuhin ang ilang opisyal na bagay. Ayon sa utos ni Panginoong Zuke, kami ng 5-star generals ay nagsagawa ng masusing investigasyon sa tatlong business association. 3 araw kaming nag-imbestiga sa pamamagitan ng mahigpit na pagsisiyasat. Sa panahong ito, kayo pong tatlo ay suspendido muna sa pwesto. Tungkol naman sa tatlong presidente, ang samahang pangnegosyo ng Cloud City ay sangkot sa tax evasion, may peking mga transaction records, at peking kontrata na nagkakahalaga ng 70 milyong yuan at hindi patas na kompetisyon, umabot sa 150 milyong yuan. Imposible yan, ito'y sadyang binago. Kami ang biktima dito. Hindi kami kasali sa masamang kompetisyon. Lahat ng aming puhunan ay legal at sumusunod sa batas. Ang ebidensyang ito ay kumpirmado ng 5-star task force at ng BIR mismo. Walang pagkakamali dito kahit ang mga numerong ito ay may kaukulang mga dokumento at transaction records. Ano pa ang masasabi ninyo? Panginoon, handa kaming magbayad sa gobyerno. Ang lahat ng tax na utang, babayaran namin. Bigyan nyo kami ng pagkakataon. Kayo pong tatlo, sa tingin nyo ba'y sapat na ang pera para makalusot kayo? Ayon sa batas ng WAGWO, malubha ang kasalanan ng tax evasion. Ikaw na delivery boy, nagdulot ka ng malaking problema. Kahit mamatay kami, hindi ka namin palalampasin. Lahat kayo ay tax evader. Ano ang kinalaman ko dyan? Ngayon mo lang naisip. Kakanina ka pa nagyayabang dito. Nang may problema na, isinisisi mo pa sa iba. Walang kinalaman si general mo dito. Wala talagang koneksyon. Panginoong Zuke, kagalang-galang Zileibaw, bigyan nyo po kami ng awa. Kung mawawala kaming tatlo, mawawala ng direksyon ng samahan ng Yon City. Naku, nagdiriwang lang tapos winasak ang tatlong samahan. Ang mga negosyante ng Yun City matatakot na umalis. Nakakapagtaka, parang ang nangyayari ngayong gabi. Si Mo Chenfeng ang mastermind ng lahat. Panginoong Zuke, bakit niya gagawin yun? Lahat ito para lang sa isang delivery boy. Grabe ang effort. Kayo pong tatlo, may iba pa bang sasabihin? Panginoong Zuke, handa kaming magbayad ng lahat. Humingi lang kami ng awa. Bigyan nyo kami ng pagkakataon. Sinubukan kong kausapin kayo pero hindi kayo nakinig. Ayon sa utos ni Zuke, dadalhin na namin ang tatlong presidente para sa masusing pagsisiyasat. Subalit, ang pinuno ng tatlong presidente ay may malubhang kaso. Ano ngayon ang mangyayari sa samahan? Alamin ang katotohanan. Kung talagang may krimen, buwagin ang samahan. Mga ginang at ginoo, ang usapin sa tatlong presidente. Kapag natapos ang investigasyon, pagkatapos ng investigasyon, bibigyan ko ang lahat ng malinaw na paliwanag. Ngunit ang tema ngayong gabi ay ang ating Thousand Break War God. Ang nais kong sabihin ay ang tunay na alamat ng Thousand Break War God na pala'y narito sa ating pili. Tama ang inyong hinala, ang Thousand Break War God ay si General Mo Chenfeng. Naku, totoo pala, 1000 break war god. Ang nobyo ni Yun Shuang. Naku po, hindi ako nagkakamali. Yung delivery boy, palang siya ang war god. Araw-araw ko siyang inuutusan. Kung makita ko siya ulit, hindi kaya awkward? Tahimik lang kayo. Ma, nabasag ba natin ang lamesa? Kaya pala, war god pala siya. Ay nako. Anong ginawa ko sa kanya? Jiuyu, sa wakas, nahuli na rin natin. Ang tagal kong hinintay ito, mahigit 10 taon na rin. Pati, totoo ba ang balita? Aming kumpirmado ang impormasyon. Desidido na ang Jiuyu na atakihin si Mo Chenfeng. Ano ang dapat nating gawin? Paano tayo kikilos? Alam na ba ni General Zuke? Siyempre, dapat siyang mabati. Siguraduhin maging mainat siya. Ang Jiuyu ay lihim na gumagalaw at walang panginginig. Biglaan silang umaatake. Huwag, sandali. Ibig mong sabihin, kaya. Pupunta ako sa Yon City para hanapin ang aking inaanak. Oras na para malaman niya ang katotohanan. Pati, kung malaman ito, baka malaman din ni Mo Chenfeng. Namatay ang kanyang ama para iligtas kay. Kung mabunyag ito, baka magalit siya sa Alam ko. Sa kanyang edad at karanasan, dapat niyang malaman ito. Ayokong siya manatiling walang alam. Utang na loob ko ito. Ako ang mananagot. Hindi ko alam kung ako pa rin ang ituturing niyang ama. Ngunit gagawin ko pa rin ito. Panginoon, may importante akong gustong iulat. Magpatuloy ka. Ano yon? May nahanap kaming bakas kay Mo Chenfeng. Kaninang umaga, ang kanyang selebrasyon. Si Mo Chenfeng ay naging tunay na Diyos ng digmaan. Kaya ngayon, bigyan natin siya ng espesyal na regalo. Kumusta na ang mga inihanda mo? Para dito? Naghihintay lang kami ng mga utos mo. Sige. Dagdag pa. Gumawa ng gulo sa Yon City. Kunin ang atensyon ng media. Palaganapan ang balita. Ipabatid sa Diyos ng digmaan.
Gagalaw na tayo. Gagalaw na tayo. Naiintindihan, aayusin ko agad. Yunshuang, lumapit ka sa akin. Mga kasama, sa ating pagtitipong ito, may mahalagang bagay akong nais kong ibalita sa inyong lahat. Sana'y maging saksi kayo. Si Yunshuang ang nobya ko. Si Yunshuang ang nobya ko. Oh, pagbati sa iyo, Diyos ng digmaang Qianpo. Pagbati. Sa totoo lang, napansin ko na ito noon pa. Bagay na bagay kayong dalawa ni Yunshuang. Yung sinabi mo kanina sa labas, ay hindi ganun. Diyos ng digmaang Qianpo, kami pong maliliit, hindi namin nakilala. Mga katulad niyong makapangyarihan, huwag po sana kayo magtampo sa amin. Para na lang akong hangin na patawarin. Mula ngayon, kayo ni Yunshuang ay magmamahalan. Sinisiguro ko, walang makakapaghadlang sa inyo. Sige na, Tito. Muntik ko nang makalimutan. May isa pa akong sasabihin. Hindi mo ba lagi minamaliit ang mga delivery rider? Dati mo akong tinatawag na walang kwentang rider. General mo, tungkol naman sa batang si Qin Shihao. Naalaman na niya ang pagkakamali niya. Kaya huwag mo na siyang sisihin. General, aminado akong nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Pakiusap, huwag mo akong isumbat. Hindi mo ba minamaliit ang mga delivery rider? CJ, parusahan kita sa pagpapadeliver sa Nifeng Express. Isang buong buwan. Sa susunod na buwan, mukhang maulap ang panahon sa Cloud City ngayon. Isipin mo na lang ehersisyo. Diyos ng digmaang 1,000 breaks. Hindi ka nagtatanim ng galit. Hindi ko na alam ang sasabihin. Magtatrabaho na ako sa Nifeng Express bukas. Aalis na ako ngayon. Hay, itong batang to. Diyos ng digmaan. Paumanhin, mauna na ako. General Mo, may natanggap kaming balita. Lumabas na si Jiuyu. Malamang pupunta siya rito. Mag-ingat ka ng mabuti. Sakto lang. Ang pagkamatay ng tatay ko, hanggang ngayon, misteryo pa rin. Panahon na para magbayaran. Ano ito? Buksan mo. Mag-ingat kayong lahat. Ang ulo ng kapahamakan. Lene, ginagawa pa rin ni Jiuyu, mga mumurahing taktika. Ano ang ulo ng kapahamakan? Hi! Mga maliliit na katusuhan, hindi ito makakaapekto sa atin. Ito ang tatak ng pangkat ng mandirigmang bayaran sa ibang bansa. Noong hinahabol ko ang mga separatista, nakita ko na ito noon. Ibig sabihin, opisyal na digmaan ng Jiuyu sa atin. Alam din niya ang kalagayan natin. Lubos niyang nauunawaan ang sitwasyon natin. Sobra na talaga ito. Gagawin pa niya ito. Sa araw ng pagdiriwang natin sa Diyos ng digmaan, hanggang sa ganitong kalokohan, sugurin na natin ang kanyang kuta ngayon din. Siyempre, ang magpadala ng regalo. Dapat sa araw na mahalaga sa atin, may nakalakip na sulat. Iisa lang ang pangalan nito. Ano ba ang gustong ipahiwatig nila? Huwag naman sanang magkagyera ang huago. Haay, amang pangampon. Anak, ikaw ang Diyos ng digmaan na Qianpo. Buong huago ay nasa likod mo. Kung may dapat lumuhod man dito, sa katayuan mo ngayon, ako ang dapat lumuhod sa'yo. Bakit mo ako binabati ng ganito? Amang pangampon, masaya akong malusog ka. Talagang napakasaya ko. Pumunta ako rito, dahil din sa Nine Hells. Nais kong ayusin ang mga hidwaan natin. Tapusin na ang lahat. Pero palagi kong iniisip, ang daming panahong lumipas. Si Jiuyu ay mula sa nakaraang henerasyon. Pinatay nila ang iyong ama. Dapat siyang mahiya sa'yo. Pero ilang taon na ang nakaraan, nanatili siya, may matinding galit sa'yo. Kailangang tapusin na natin ang lahat. Ang mga sama ng loob sa mga nakaraang taon. Oras na para wakasan. Sa pagkakaintindi ko, ang Nine Hells din pala ay, si Jiuyu ang leader ng mga rebelde sa ibang bansa. Mapanganib at walang awa siya. Mag-ingat ka, amang pangampon. Alam mo ba kung paano namatay ang ama? Namaya pa ang ama mo para sa akin. Nitong mga nakaraang taon, dahil bata ka pa, hindi ko sinabi sa'yo, pinatay siya ng Nine Hells. Hay! Ako sana ang dapat namatay. Naalala ko noong panahon na, kaming tatlo ay nagpunta sa lungsod na ito. Nagpasya kaming magsimula sa pantalan. Magtayo ng negosyo. Kaming tatlo ay matatat. Mabilis kaming yumaman. Pero tiniyak ng pera ang samahan namin. Ang pagkakapatiran namin ang nasubok. Mahilig magsugal ang Nine Hells. Winaldas niya ang lahat ng pera namin. Humiram siya sa amin. Kung hindi makahiram, magnanakaw siya. Hindi lang ang parte niya ang ginastos. Pati ang pera namin ni. Iyong ama mo ay nawaldas. Nalaman kong ninakaw niya ulit pera ko. Nagalit ako, at kinausap siya. Pero pinigil ako ng ama mo. At ipinagkatiwala ka sa akin. Jiuyu, nagpunta mag-isa sa sugalan. Nagsusugal ka na naman? Anong pakialam mo kung magsugal ako? Ano nang kinalaman ko dito? Hindi mo ba nakikita ang itsura mo? Layas ka. Hindi ko na muling nakita ang ama mo. Nasaktan ko siya. Pero ikaw ang naiwan sa akin. Ito ang kasalanan ko.
Hindi ko mababayaran habang buhay. Putang ina niya, traidor siya sa sariling mga kapatid. Patayin na natin siya ngayon din. Kung hindi ako maghihiganti, kahit maging Diyos ng digmaan ako, ano ang silbi? Hinahanap pa rin namin siya. Dumating pa siya rito, sa mismong tahanan natin. Chen Feng, tingnan mo ito. Nasa panganib ang Yun City. Baka dahil ito sa piging na ito. Breaking news. Kaninang hapon, maraming supermarket sa Yun City. Inaatake ng marami. Di kilalang salarin. Traidor pala siya. Nagkutsaba sa mga dayuhan para wasakin ang Yun City. Walang hiya talaga. General Mo, inatake ang mga tauhan ko sa bar. Balak ng grupo na walang makakaligtas. Naipit ang mga kasama natin ng walang paghahanda at marami ang nasawi. Ganun din sa panig ko. Pati mga tiyangge sa kalsada ay pinatay. Wala na silang pinag-iwanan. Walang pinipiling edad o kasarian ang grupong ito. Lahat ng makita ay kanilang pinapatay. Ito na ang hamon niya sa atin. Nais niyang maghasik ng digmaan sa Yun City at pagkakawatak-watakin tayo. Sobra na ito. Babaliin ko na ang mga binti nila. General Mo, kailangan na tayong kumilos. Kapag naitatag na ang kapangyarihan nila, mas mahirap ng pigilan, mawawalan na tayo ng pagkakataong gumanti. Ungol ng dragon sa karagatan, sayaw ng phoenix sa kalangitan, sa gintong kautusan. Susunod ang buong mundo. Ang makakita ng kautusang ito ay parang nakaharap mismo sa mga general na may 5 bituin, sumunod. Ang panang silangan ay pumanaw. Kulob ng kanluran ang gumanti. Apoy ng timog ay bumagsak. Yelo ng hilaga ay pumatay. Gitnang lupain ay nanatili. Ang commander ng 1,000 hukbo at di mabilang na bakal na kabalyerya ay susunod sa utos ng Diyos ng digmaang si Qianpo. Talagang kahanga-hanga ito. Kaming ilan ay muling mag-aalis ng mga taksil. Hindi ko inasahan ito. Bumalik ang grupong ito pagkatapos ng ilang buwan. Bumalik silang may paghihiganti. General Mo, utusan niyo po ang pagpuksa sa mga taksil. Mga kasama, ngayon ay haharapin natin ang pinakamalaking pangkat ng mga naghahati sa kasaysayan ng Yun City. Ang pinakamalakas na pangkat ng mga separatista sa Yun City, si Juyu at ang natitirang mga tauhan niya. Mapagmataas at mapang-api sila. Nasa panganib ang Yun City ngayon. Kaya hindi na tayo pwedeng manatiling walang kibo. Aking ipinahahayag na ngayong gabi ay tapos na ang pagdiriwang na ito. Magsibalik kayo't magtipon muli. Kailangan nating bigyan ng tamang kasagutan ang mga tao. Kailangan na tayong umalis agad. Opo. Ginoo, nahanap ko na si Juyo at ang mga naghihimagsik ay may malaking balak. Saan sila nakatayo? Ayon sa ulat ng intelligence, sinusuportahan si Juyo ng mga dayuhang sindikato sa sugat. Sila ang nagpapatakbo ng kriminal na organisasyon. Tuwing gabi, nagdaraos sila ng ilegal na boxing sa labas ng lungsod. Nag-oorganisa sila ng ilegal na laban. Maraming tao ang dumadalo sa mga labang ito at mga kalahok. Sa tulong ng pondo mula sa mga naghihimagsik, mabilis silang lumalago. Maasahan ba ang impormasyon? Lubos na mapagkakatiwalaan, naghanda ako ng 2 pangkat ng taga-manman at kasalukuyan sila nangangalap ng mga manlalaban. Sa palagay ko'y makakapagpanggap akong manlalaban upang diretsong sumanib. Hindi, sa pagkakataong ito, ako mismo ang papasok. Ginoo, kung kayo mismo ang pupunta, hindi ba masyado ng delikado? Bakit hindi tayo humingi ng tulong sa Dragon King Hall upang magpadala ng mga kawal? Kaya nating durugin sila. Hindi, ngayon, bukod sa pagtatanggol sa bansa, may personal din akong paghihiganti. Ayokong isangkot ang militar ng Huaguo. Ang kinakaharap natin ngayon ay hindi mga ordinaryong kriminal, kundi mga organisadong pangkat. Dagdag pa, hindi natin lubos na nauunawaan ang kanilang sitwasyon. Kailangan tayong maging maingat. Ngayon, ikaw at si General Woxing ay sasama sa akin. Sasamahan niyo ako. Pumunta kayong 2 sa bodega. Lalaban ako sa illegal na boxing. Makalipas ang 10 minuto, tayo ay alis na. Xiao Feng, may impluensya pa rin si Juyu. Sa ilang lugar, hindi ko lubos maunawaan ito. Hindi ako makakatulong ng malaki. Ngunit alam kong, gagawa siya ng pananalakay sa pananalapi at kukontrolin ang stock market. Iyon ang aking larangan. Kapag bumagsak ang stock market, magkakagulo ang buong lungsod. Huwag kayong mag-alala dyan. May 1 bilyon ako sa aking account. Kung kailangan nyo ng pondo, tumawag lang kayo kahit kailan. Nakuha ko, Nino. Aalis na po ako. Ingatan inyo ang inyong sarili. Hindi, mabilis ang tibok ng puso. Gusto ko ring sumama. Manatili ka rito at hintayin ako. Mababahala ako kung sumama ka. Siguraduhing ingatan ang sarili. Naiintindihan ko. Guro, Ginoo, may urgent akong ulat. Ano bang napaka-urgent? Nandito si Young Master Ling mula sa Yoncheng. Nais niyang makipag-usap sa inyo. Yung batang Ling na yon ang gustong makita ko, hindi ba siya tauhan ni Qianpo? Opo, pero iniulat niyang, umalis na siya sa Thousand Broken War God. Matagal na siyang may paghihimagsik. Nais niyang makipag-alyansa sa inyo. Gusto niyang lumipat sa atin? Ha ha ha. Kawili-wili. Sa tingin mo, tapat ba ang kanyang pakay? O nagkukunwari lang? Sa aking pananaw, tapat siya. Paano mo nasabi? Dahil ang Thousand Broken War God ay nagtagumpay na sa Yoncheng, wasak na ang kanyang pamilya, at si Mo Chenfeng, ang pumatay sa kanyang ama. Sa palagay ko, naghahanap siya ng kapayapaan sa sarili. Makatwiran iyan. Papasukin mo siya.
Handa na ba kayong lahat? Handa na. Ang tagal naming hinintay ang araw na ito. Binatang Ginoong Ling, makakatiwasay kayo. Basta sabihin nyo lang ang salita. Handang magsakripisyo ang lahat. Alam kong tapat kayo. Matagal na tayong magkasama. Ang pagbagsak kay Diyos ng digmaang si Chenpo ay nakasalalay sa pagkakataong ito. Huwag mag-alala, Binatang Ginoong Ling. Mabait sa amin si Amang Ling noon. Titiyaking makakaganti tayo. Tsikihin ang mga kagamitan. Huwag mag-alala, Binatang Ginoong Ling. Talagang mapababagsak natin ang Diyos ng digmaang si Qianpo. Tara na. Ngayong araw, sinong mga baguhan ang makikita natin? Nitong mga nakaraang araw, bawat gabi ay puno ng kagilahil alas. At ngayon, swerte tayo, makikilala ang bagong mandirigma. Siya si Mo Chenfeng. Isang baguhan na naman, nagsasawa na akong labanan sila. Nitong panahong wala pang baguhan na nakalagpas. Nang 1-0 segundo sa laban. Huwag puro salita. Imposible yan, hindi ka ordinaryong tao. Di ako matatalo ng karaniwan, maging mga profesional ay di ako napagwagyan, walang katapat, di pa ako natalo, kasi di mo pa ako nakasagupa, kung matagal ka nang natalo. Itong siya, si Mo Chenfeng. Walang record dati pa man. Di ko alam kung saan siya. Natuto ng martial arts. Isang galaw lang, natalo ang kalaban. Sa 15 segundo lamang, nadaig ang kilalang mandirigma. Si Tai siya. Muling maaalala ang pangalang ito, Mo Chenfeng. Bakit ang late niyo dumating? Siguradong walang sumusunod. Huwag mag-alala, mainat ako. Walang nakatutok sa atin. Magaling ako umiwas sa tiktik. Ang lakas-lakas mo raw. Paano nyo bantayan ang pasukan? May mga sumusunod sa atin. Nahuli na kayo. Bilis, asikasuhin nyo. Ako na ang bahala sa kanila. Sino ka at paano ka nakapasok? Dumaan lang ako. Pakialam mo ba? Magaling ka palang lumaban, ano? Buti na lang at nasa militar ako, hindi pa rin kumukupas ang galing ko, kung hindi, tapos na sana ako. Seryoso, kailangan ko pang harapin silang mag-isa. Nasaan na ba ang reinforcements? Tayong ilan lang. Hindi ba yan magiging maingay? Paano si Dongfeng Nu? Tangga, parang nasa panganib si Dongfeng Nu. Bilisan natin. Tandaan, gusto ko siyang buhay. Hulihin siyang buhay. Kaya niyang labanan ang 5. Hindi mo ba nakikita? Hindi ka ba naghahanap ng gulo? Nasa kanya ang kailangan natin. Mayroon siyang kailangan natin. Palaging binibigyang diin ni Jiuyu na sino mang makarating dito ay dapat hulihin ng buhay. Sobrang lakas ng taong ito. Siguradong malaki ang bounty niya. Bukod pa doon, nasa kanya ang kailangan natin. Ang mga bagay na kailangan natin. Kaya ba natin to? Kakaunti lang ang tao dito. Halos pagtulungan nila ako. Bakit ngayon ka lang dumating? Kung nagtagal ka pa, pinagpira-piraso na nila ako. Magaling ka sa huling laban. Narinig ko na siya raw ang 1,000 breaks. Gusto kong makita mismo. Narinig ko na kahanga-hanga ka. Hindi pa ako natatalo dito sa arena sa loob. Ako ang panalo sa loob ng 3 buwan. Tingnan natin kung gaano kakalakas. Huwag kang magmalaki. Kung hindi ka magsasalita ngayon, bubugin kita nang hindi ka na makapagsalita. Idinedeklara ko na simula na ang laban. Ikaw si Mo Chenfeng. Oh Diyos ko, akala ko nakakahiya ang matalo. Hindi ko inasahan na matatalo ako ngayon kay sa 1,000 breaks war god. Pakiramdam ko'y naparangalan ako. General Mo, alam ni Jiuyu na hinahanap mo siya. Inutusan niya akong dalhin ka sa kanya. Ang pumatay sa ama ko, matagal na kitang iniisip, pinaghahanap kita ng dekada. Sa wakas nagkita na tayo. Bilang 1,000 breaks war god, kung hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, kung hindi mo alam ang buong kwento, ang padalos-dalos na paratang, ay mapapaisip ako na medyo immature ka. Pinaglalaroan ka ba ng iba? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Wala akong oras na sayangin sa'yo. Sabihin mo lang, handa ka bang aminin na ikaw ang pumatay sa ama ko? Simple lang ang tanong. Sa iyong paningin, bakit ko naman sasaktan ng ama mo? Bakit ko gagawin yun? Nung araw na namatay ang ama, nasa kasino ang mga tauhan mo? Kung hindi mo inutusan, paano namatay ang ama ko? Alam mo na ang ampon kong ama. Ang nagsabi sa akin, tama. Ang lahat ng ito, iyan ang sinabi ng ampon kong ama. Naisip mo ba, ang sinabi ng ampon mong ama, na totoo ang lahat?
Ang galit sa pagitan namin, kaya ko pinatay ang ama mo. Pag-isipan mong mabuti. Huwag ka nang magdahilan. Sa panahong ang mga gawain mo sa Yun City, binabantayan ko dahil sa pagpatay mo sa ama ko o dahil ako ay, ngayong ako na ang Diyos ng digmaan. Pagbabayaran mo ito. Sa totoo lang, gusto ko sanang makipag-usap ng maayos, pero sa inaasal mong ito, wala nang saysay, wala nang dapat pag-usapan. Narito ako para bigyan ka ng babala. Nakikipagsabuatan ka sa mga rebelde. Para kalabanin ang Huaguo. Tumigil ka. O hintayin mo ako. Sa anong karapatan? Ha? Sa mundo ng negosyo, kahit gaano karami ang iyong daya, anong silbi nito? Ang lakas ang mahalaga. Tulad ng boxing mo, nanalo ka ng ilang round, at sumikat ka ng kaunti. Ano nang akala mo na kaya mo akong pabagsakin sa negosyo? Akala mo kaya mo ako sa kapangyarihan ng aking ama ampon sa Huacon? Matatakot ba ako sa'yo? Kaya ikaw na ang Diyos ng digmaan, kakakorona mo pa lang. Akala mo siguro hindi ka matatalo. Naiintindihan ko, pero sa inaasal mong ito, sa sobrang kayabangan at pagmamataas, hintayin mong bumagsak ka, tapos hanapin mo ako. Sabi ko sa sarili ko bata pa lang ako, ang pumatay sa aking ama. Susumpa kong tatalunin siya. Tatalunin ko siya. Binata. Magkapatid kami dati ng iyong ama. Maaga siyang pumanaw, lumaki kang mag-isa. Marami kang hindi alam sa nakaraan. Hindi mo alam ang sitwasyon. Kilala mo ba ang ama ampon ko? Tatalunin siya sa negosyo. Hindi ako naniniwala dyan. Kahit wala siya, kaya ko pa rin kayong talunin. Tingnan mo. Ito. Mga kasunduan ko sa mga korporasyon, mga kasunduan sa malalaking kumpanya. Magkakaisa kami, para sa lakayin ng kumpanya ng ama mo. Totoo na siya ang pinakamayaman. Alam kong marami siyang pera, pero ang mga taong nasa likod ko, ay mayaman din. Sa tingin mo kaya mong baguhin ito? Sabi ko na, sa boxing man o sa negosyo, hindi niyo ako kaya. General Mo, bumagsak ang stock market sa Yuncheng, bumagsak ang presyo ng mga kumpanya, bumagsak ang kanilang stocks. Zuke, narito ka rin. Ang pagbagsak ng stock market, gawa ko iyon, ha ha ha. Jiuyu, huwag mong isiping matatakot kami sa'yo, matatakot kami. Kami ang Diyos ng digmaan. At nasa likod namin si Xing Yuhao. Sa politika man, o sa pananalapi, hindi nyo kami kaya. Isang maliit na financial tremor. Kinakabahan ka na. Ito pa lang ang simula. Ang mas matindi ay parating pa lang. Maghintay ka lang, pagbabayaran mo ito. General Mo, grabe ang sitwasyon ngayon. Jiuyu, nagbuhos siya ng malaking kapital. Sa stock index namin, kumakalat ang mga sabi-sabi na malapit nang bumagsak ang real estate, malapit nang bumagsak. Natatakot ako na kapag nagpanik, kapag kumalat. Darating ang mas maraming tao para bawiin ang pera nila. Sa negosyo, hindi niya matatalo ang ama ko. Mayroon siyang kasabwat, mayroon talaga, ang laki ng galaw, hindi niya ito kayang mag-isa. Sir, tungkol kay Jiuyu, kasabwat ng mga nagtatago, hindi niya kayang gawin ang ganitong kalaking operasyon. Imposible iyan. Kailangan nating alamin kung sino ang sumusuporta sa kanya. Hanapin lang natin ang taong ito. Siguro kaya natin mailigtas negosyo ni ama. Hindi mo na kailangang mag-imbestiga. Ang mga stock na ito, binagsak ni Jiuyu lahat. Ang nagpopondo sa kanya ay malaking shareholder ng Huaxia Group, Wu-er. Huaxia Group. Nasa negosyo ng gamot ang Huaxia Group, di ba? Oo, kaya ang kanyang layunin ay hindi makipagkumpitensya, kundi maghiganti. Paghihiganti. Wala akong kinalaman sa kanya. Ilang beses ko na siyang nakausap, dahil ang tatay niya at tatay ko ay may magandang relasyon, kaya kami ay malapit. Kakaiba siyang tao, medyo kakaiba. Naniniwala akong lumantad siya ngayon, hindi siya lumabas para sa tubo, para sirain ka. Dahil galit siya kay Xing Yuhao, may nakaraan sila. Matutulungan mo ba akong makipagkita sa kanya? Yamang humihingi ng tulong ang Diyos ng digmaan. Gusto niya ang tulong ko. Paano ako tatanggi? Akala ko, sa loob ng 3 araw, pupuntahan mo ako. Pero nagulat ako. Sa unang araw ka dumating, kung walang mangyayaring di inaasahan, narito kayo para kay Jiuyu, di ba? Wala akong atraso sa inyo. Bakit niyo ako tinatrato ng ganito? Bakit kayo walang awa? Yamang sinabi mo na, wala akong galit sa iyo. Kung pera o benepisyo, kasangkot ka pa rin. Konektado pa rin. Ano ang koneksyon mo kay Jiuyu? Ano ang relasyon nyo? Hindi ba'y pinakita ni Jiuyu ang kontrata? Hindi ba'y pinakita ni Jiuyu ang kontrata? Pwede ka pang huminto. Hinto. Saan ako pupunta para sa pera? Akala mo laro ito? Babayaran kita. Ito ang Diyos ng digmaan, Shenpo, pangalawa lang sa isang tao. May bigat ang kanyang salita, mukhang pambihira nga siya. Pero, mayroon din ako, kasunduan kay Jiuyu. Kung ako ang target nyo, sa akin kayo pumunta. Huwag idamay ang inosente. Inosente ang ama ko. Sa mundo ng negosyo, walang inosente. At saka, ang plano ni Jiuyu ay kay Zheng Yuhao, wala sa inyo. Kung gagawin mo ito, huwag mo akong sisihin. Sa negosyo, walang inosente. Dagdag pa, lahat ng ginagawa ko ay ayon sa batas. Ikaw, nag-aaksaya ka ng oras sa akin. Hindi mo ba dapat isipin kung paano ililigtas ang negosyo ng tatay mo? Kung paano ililigtas ang negosyo ng tatay mo? Kaya, ano ang iyong layunin? Isa lang ang layunin ko. Kapag bagsak si Zheng Yuhao, mas kikita ako. Tara na. Pipigilan kita. Pribadong tirahan ko ito. Ligtas dito.
Nga pala, ipakilala ko sa inyo, kaibigan ko, Bailong, may koneksyon sa gobyerno, at media sa Yun City. Ang koneksyon niya sa Yun City, ay malakas, matutulungan ka niya. Ang Diyos ng digmaan, General Zook, mayroon ka bang paraan para pigilan si Juyo? Nagsimula na akong mag-imbestiga. Lahat ng sikreto ni Juyo ay malalantad, nakikipagsabuatan sa anti-gobyerno. Iligal ang negosyo nila. Kung magsisimula tayo dito, wala silang matatakbuhan. Magandang ideya yan. Umaasa ako sa'yo, Ginoong Bailong, salamat sa iyong tulong. May gusto akong itanong. General Mo, sige po. Bakit mo ako gustong tulungan? Noong blind date, binuhusan ko ng tubig si General Mo. Gusto kong bumawi, kayo ang Diyos ng digmaan. Hoy! Ano, narito na naman ang gobyerno. Shit. Sabihin nyo lang. Normal ang lahat. Anong ginawa mo? Ang media sa buong syudad. Kinakalkal lang nakaraan ko. Paano mo to nalaman? Akala mo ba ang mga sikreto mo may tatago habang buhay? Ngayon, ang mga negosyo mo, kinumpis ka na ng gobyerno. Ano pa ba ang halaga ko? Ang taga-suporta ko ay si Wooer. Hanggat matatag si Wooer, HMPH, walang mangyayari. Haha. Simula ka pa lang, para kay Wooer, maghahanap ako ng paraan. Juyu, tanggapin mo ang realidad. Hindi ka na magtatagal. Oh, maupo ka. Inimbitahan kita ngayon, para ipaalam sa'yo. Sa sandaling ito ang pinakamagandang pagkakataon natin. Hahaha. Lahat ng mata sa Yun City, nakatuon sa, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Ilang araw ko na itong ginagawa. Pagkuha ito ng pang-ekonomiyang buhay ng syudad. Sinuhulan ko ang ilang opisyal. Suportahan nila tayo mamayang gabi. Suportahan tayo. Maganda. Mula ngayon, bibilhin ko ang stocks ni Zheng Yuhao. Magaling. Nakontrol na ni Juyu ang 40% ng shares. Kailangan natin siyang pigilan. Binigyan ako ng ama ko ng 0 bilyon. Sapat na yon para makaraos. Sabi ng ama ko, para tulungan tayong magkaroon ng sapat na pondo, maghanda para lumaban. Oh, may isa pa akong sasabihin. Hindi magaling si Mo Chenpeng sa negosyo. Tayo. Panalo na tayo. Sa ganitong takbo, mamayang gabi, makukuha na natin ang lahat ng ari-arian ni Zheng Yuhao. Hahaha. Huwag kang magsaya agad, wala pa sa kamay natin. Kapag nakuha na natin ang lahat, ang pagpabagsak mo kay Zheng Yuhao ay magiging kumpleto na at kukunin ko ang pera na ito at aalis na walang problema. Mali. Ito dapat ang linya. Tinalo ko si Zheng Yuhao at kinuha ang lahat ng ari-arian. At ikaw, pakakain ka na lang sa mga isda. Naku, talagang nagpapakamatay ang tao sa yaman. Para sa pera na ito, hindi ka magdadalawang isip na patay na. Hindi ba ikaw ang nagturo sa atin? Nasa negosyo, praktikalidad ang importante, patayin ang kasosyo mo. Sa'yo na ang lahat. Ilang dekada na ang nakalipas. Pinatay ko ang ama ni Mo Chenpeng. Ngayon, hayaan kita, itago ang sikreto na ito para sa akin. Hoy, anong ginagawa mo? Jiuyu, sangkot ka sa illegal. Arestado ka na. Imposible to. Kailan mo to ni-report? Dinisenyo ko ang phone na ito para otomatikong tumawag sa pulis. Kapag nasa panganib ako, para sa isang katulad mo, ito lang ang paraan para harapin ka. Sinabi ni Mo Chenpeng na gagawin mo ang lahat. Mukhang totoo nga, dalhin siya. Ihatid siya palabas. May naghahanap sa iyo. Hello, CJ. Tamang-tama ang balitang ito. Alam kong babaluktutin ng Juyu yan. Sa pagharap sa Diyos ng digmaan, Qianpo. Paano siya mananalo? Ngayon, ayos na ang lahat. Nasa amin na ang tao at ebidensya. Magandang operasyon iyon. Tungkol ba ito sa Juyu? Sabi ng Finance Department, ang stock ng kumpanya ay tumaas na naman. Maganda ang kalidad ng mga bahay. Tama, ang batang yon, si Mu Chenpeng, kakaiba palagi ang mga galaw niya. Talagang talo na ang Juyu. Sabi nang mahuli siya, nabunyag ang insidente noon, nang patayin niya ang kanyang ama, ang Diyos ng digmaan na si Ganpo. Magandang araw ito para kay Chenpeng. Ang sitwasyon ng stock ay ganap ng nalutas. Narinig kong sinabi mo na ang mga issue noon ay nalutas na sa wakas. Pupunta ako riyan ngayon. Wala ba tayong ipagdiriwang? Anong gusto mong kainin? Hindi rin ako nakainom ng matagal. Dalhin mo ang bote ng Long Tzu Chanyang. Pareho tayo ng iniisip, ama. Matagal na rin simula nang huli tayong nagtipon. Ngayong gabi, iinom tayo hanggang sa bumagsak. Sir, simula kagabi, hindi ko makontak si Yun Shuang. Hinanap ko na siya kahit saan. Walang bakas niya. Nag-aalala ako. Lord Zook, anong kinakatakot? Baka nawawala siya. Tipunin ang lahat ng puwersa ngayon. Ano man ang mangyari, hindi natin siya dapat hayaang masaktan. Naiintindihan.
Nasa lugar na ang surveillance ko. Sinasarado ko na ang East District Mayon. Nakontak ko na ang Intelligence Network. May lead ba? Ipaalam mo agad sa akin. Magpadala ng 2 tao sa apartment ni Yun Shuang. Tingnan kung may makukuhang lead. Ito ang nahanap ko. Nandito si Yun Shuang kahapon. Sila, kadarating lang galing sa apartment ni Yun Shuang. Magulo doon. Siguro, kinuha siya agad. Pero, nahanap ko ang badge ng Iron Blood Huajun. Mukhang, talagang kinidnap siya. Nakita din siya sa surveillance ko, dito. Pero, hindi nagtagal. Bigla siyang nawala. May mga lead din ako. May mga taong aktibo malapit. Hindi sila nakikita. Pero magagaling ang kanilang dalaw. Maghiwalay tayo at kumilos ngayon. Kailangan natin siyang mahanap agad. Hanapin siya. Huwag kang mag-alala, General. Kahit ang mga 5-star General natin ay kumikilos na, titiyakin namin ang kanyang pagbalik. Ipinapahayag ko, simula ngayon, pumasok sa Combat Readiness Level 1. Sobra na ito, isang buhay na tao. Taong binabantayan natin araw-araw. Taong binabantayan natin araw-araw. Nawala siya sa ilalim ng surveillance natin. Biglang nawala. Sampal ito sa atin. Kailangan nating hanapin ang taong ito. At pagbayarin siya. Wala tayong magagawa ngayon. Hihintayin na lang natin silang kumontak sa atin. Sino kayo? Nasaan si Yun Shuang? Yun Shuang. Ang naghatid. Di mo in-expect na ako to, ano? Kalma lang. Tignan mo muna, yung video na pinadala ko sa'yo. Nakita mo na? Kung gusto mo siyang iligtas, makinig ka. Ano ba talagang gusto mo? Pakawalan mo si Yun Shuang. Maging tunay kang lalaki, harapin mo ako. Harapin mo ako sa laban. Simple lang. Gusto mong masira ang pamilya ko. Ngayon gusto ko ring masira ang pamilya mo. Sirang pamilya. Unang hakbang. Una, ilipat mo lahat ng ari-arian mo. Lahat sa akin. Walang matitira kahit isang sentimo. Naiintindihan mo? CJ. Pero dapat siguraduhin mo ang kaligtasan ni Yun Shuang. Napansin ko, ang langit sa Yun City. Di ko alam kung kailan nagsimula, magbago. Parang. Simula nung dumating ka. Gusto kong umalis ka sa Yun City magpakailanman. Hindi ka pwedeng humakbang kahit isa. Ngayon, papuntahin mo si Mo Chenpeng mag-isa. Kung may ibang sumama, maghanda ka ng kunin ang katawan ni Yun Shuang. Sige, young masterling. Nasaan ka ba? Nasaan ka? Ipadala mo sa akin ang address. Sinisigurado ko, ako lang ang pupunta. Ano pang ibang kondisyon ang gusto mo? Pumapayag ako sa lahat. Ang bilis mong pumayag. Mo Chenpeng, alam mo, matagal ko nang gusto si Yun Shuang. Interesado na ako sa kanya. Napagtanto ko, simula nung binankrupt mo ako, hindi na ako humawak ng babae. Sa pagkakataong ito, umaasa ka ba na mahahawakan ko na siya sa babae ng War God Chenpo? Ayaw mo naman sigurong makatanggap ng video namin sa kama, ano? Huwag kang magbiro. Anong gusto mo? Kahit ano ibibigay ko, maliban kay Yun Shuang, kailangan mong magkaroon ng prinsipyo. Kung gusto mong mabuhay, huwag kang lumayo. Bilang tunay na lalaki, anong galit ng Ling family mo sa akin? Sugurin mo ako kung ganon. Tapos magmakaawa ka. Sabihin mo, young masterling, mali ako. Sige, nagmamakaawa ako. Huwag mong galawin si Yun Shuang. Siya ang general. Anak siya ni General Yun Zoyu. Ayos. Kaninong anak siya? Wala akong pakialam. Kalahating oras mula ngayon, magkita tayo sa bodega sa kanlurang suburbs. Mag-isa kang pumunta. General Mo, hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. Masyadong delikado. Nauubos na ang oras. Nasa panganib si Yun Shuang. General, huwag ka nang magsalita pa. Lumaban kami sa tabi mo sa hirap at ginhawa. Ngayong nasa problema ka, sasamahan ka namin. Hindi siya ordinaryong kalaban. Base sa pananalita niya kanina, naghanda siyang mabuti. At saka, marami siyang tauhan. Kaya ang sitwasyon na ito, mahirap hulaan. Nakakainis. Di ko na kaya to, kailangan ko nang magsumbong. Dapat na nating lipulin ang kanlurang suburbs. Dapat pinatay na natin siya noon. Di sana wala tayong problema ngayon. Hindi sana tayo nagkakaganito. General, kahit anong sabihin mo, hindi ka namin papayagang mag-isa. Ngunit ang bagay na ito, ako lang ang dapat humarap. Ito ay pagitan ko at ni Ling Xiao. General Mo, kung magpapasya kayo, mag-isa, dalhin niyo po ito. Ito ang aming bagong likhang, di nakikitang komunikador. Basta't nasa inyo ito, kahit saan kayo, makokontak namin kayo. Alam kong nag-aalala kayong lahat. Magtiwala lang kayo. Kung may problema, tatawag ako anumang oras. Ngunit ako lang ang gusto nila. Kung sasama kayo, lalo lang mapapahamak si Yun Shuang. Magtiwala kayo. Sige, susuportahan ka namin mula sa likod. Bibigyan ka namin ng buong suporta. Anumang oras kailangan mo, nandito kami. Huwag kang mag-alala. Babalik ko si Yun Shuang. Lahat, maging alerto. Narinig kong si General Mo Ay sasagipin ang babaeng yon. Hindi niya maililigtas ang sinuman. Kung tanungin niyo ako, kung mangahas siyang pumunta, ipapakita natin ang lakas natin. Tingnan niyo ang mga bitag sa pabrika. Sapat na yon para sa kanya.
Kayo'y nasa ilalim ni Ling Xiao. Dapat niyong malaman ang limitasyon niyo. At mangahas kayong maggulo sa akin. Gusto niyong malaman kung nasaan siya. Hindi ko alam. Magaling. Hindi ko inaasahang mag-isa kang darating. Talagang lakas ng loob mo. Ako ay isang general. Ang kapalaran ko'y nasa sariling kamay. Ling Xiao, marami ka ng pagkakamali. Noong huli pinalaya kita. Pinakawalan mo rin si Yun Shuang. Ang usaping ito sa tin, tayo ang maglutas. Ayokong lumaki pa ito. Hoy, pagkakidnap ito. Akala mo ba mabait ako? Sa tingin mo ba, hindi kita kayang patumbahin? Ikaw na hamak na delivery boy. Hindi ko alam kung saan ka. Kumuha ng kapalaluan. May sira ka talaga sa ulo. Malaking problema yan. Noong nakaraan, kaya kitang pinatay noon. Walang utang na loob. Ganito talaga ang tadhana. Kung hindi mo ako pinatay noon, kung pumatay ka sa akin, masaya ka sanang. Nakatira kasama si Yun Shuang. Nakasal na kay Yun Shuang. Napatay si Ji Yu at naging pinakamakapangyarihan. Ngunit sa kasamaang palad. Ngayon, dito magtatapos ang buhay mo. Ang unang putok na ito ay para sa pag-agaw mo sa buong kayamanan ko. Pangalawang putok para sa paggapos mo sa tatay ko habang buhay sa bilangguan. Pangatlong putok para sa war god na si Mo Chenpeng. Kahit war god, hindi takasan ng bala. Mo Chenpeng. Makinig ka. Si Yun Shuang, nasa poder ko pa rin, kung hindi ka lalabas. Masasaktan siyang todo, hindi ba't pumatay ka, ng libo-libong kaaway? Mo Chenpeng. Hindi ka ba ang war god? Bakit mo ako pinalaya? Hindi ko dapat ginuluang. Pero hindi mo dapat ako pinakawalan. Ngayon, papahirapan kita. Ngayon, papahirapan kita. Mo Chenpeng, pakiramdam ko hindi mo talaga gusto si Yun Shuang. Kung susunod kayong lumabas, baka kayo pagbigyan ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong masakit ang pagkamatay ninyo. Kanina sa dilim, 3 beses mo akong binaril. Parang namatay na ako ng 3 beses. Nasaan si Yun Shuang? Hindi ko talaga maintindihan. Maraming babae, may malaking dibdib at sexing katawan, pero wala kang nagustuhan. Si Yun Shuang lang ang gusto mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Anak siya ni General Yun Zuoyu. Ang katulad niya ay karapat-dapat sa yaman at karangalan. Kung may masagimang buhok sa kanya, papatayin kita. Patayin mo ako. Patayin mo ako, at hindi mo na siya muling makikita. Kung lalampasan mo ang limitasyon ko, babarilin kita. Magmamakaawa ka sa akin, gaya ng sinabi ko kanina. Sabihin mo, Young Masterling, paumanhin. Patawarin mo ako. Hoy, nakagawa na ako ng plano para iligtas si General Mo. Nakatanggap ako ng ulat. Hindi kalakihan ang bodegang iyon. Tiyak na magtatagumpay tayo. Sige, Zook, humanap muna tayo ng paraan puntahan yon. Humabol ka na lang mamaya. May maliit akong problema dito. Mauna na kayo. Hintayin nyo matapos ko. Mahuhuli ako sa inyo. Hoy, bakit kayong lahat nagpapatigil ng sasakyan dito? Ikaw siguro si Panginoong Zuki. Inaantay na namin kayo. Sino ka? Ha ha ha. Ano ang importansya kung sino ako? Alam mong ako ang Diyos ng digmaang Chenpo. At si Zuki ang pinakamataas kong tauhan. May mahalagang bagay ako ngayon. Umalis kayo sa harapan ko. Kung hindi, bubunutin ko ulo nyo. Sagutin mo ang tawag na ito. Ikaw pala. Ako ito. Sa totoo lang, ang buhay ni Young Masterling ay maaaring magtapos dito. Mo Chenpeng, paano sila nakarating? Ikaw na delivery boy, mukhang ayaw mo. Maginhawa si Yun Shuang, di ba? 5 bituing general, ang personal kong bodyguard. Paano sila mag-isa kumilos? Pakawalan mo sila. Kung hindi, talagang, papatayin ko si Yun Shuang ng napakasakit. Makinig ka, nahanap na namin si Yun Shuang. Hinanap namin ang buong bodega. Kasama na niya ngayon si Xilei Bao, na nag-aalaga sa kanya. Nasa labas ang lahat ng tauhan namin. Hindi ka makatatakas ngayon. Imposible. 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 Ang walang modo niyang bata. Babalatan ko siyang buhay. Mo Chenpeng, talagang imposible. Ang maingat kong planong bitag. Paano mo nasira ng ganun kadali? Ganun-ganun na lang nasira mo. Imposible. Makinig ka, lahat ng ginawa, karapat-dapat kang mamatay ng 10,000 beses. Pwede mo akong patayin. Pwede mo akong patayin. Pangarap mo yan, tatalupan kita ng buhay, pira-piraso. Papaniwalain kitang mas mabuting mamatay ka. CJ, kung ganun mo talaga gustong mamatay, pagbibigyan kita, mamamatay ka rin sa labas. Pasensya na. Kinabahan ako ngayong araw na to. Nang pumunta ako dito, iniisip ko, kahit kapalit ay buhay ko, ililigtas kita, kahit mamatay ako. Ayokong mamatay ka. Alam ko, kaya nila ako. Tinalian ng mga mata, nang dalhin nila ako dito. Hindi ako natakot kahit saglit, dahil alam kong, darating ka para iligtas ako.
Ang jade pendant na ibinigay ko, Yun Shuang. Hindi ito ordinaryong jade. Ito ang Iron Blood Huazang pendant. Alam ko ang nangyari kay General Yun Zoyu. At sana pakasalan kita balang araw. Para hindi ka na muling maghirap. Naniniwala ako sa'yo. Delikado ito. Nakidnap si Zuke. Paano nangyari yon? Kakatawag ko lang sa kanya. Sabi niya nasa kotse siya. May konting problema daw siya. Pinauna niya ako. May nangyaring problema. Baka na-ambush siya sa daan. Ayon sa mga informante, malapit lang dapat siya. Sa isang inabandonang warehouse. Pero hindi ko alam kung alin. Wala akong kaalam-alam. Maraming warehouse dito sa palibot. Hindi ba kayo nagtataka? Ang lakas ni Lady Zuke. Alam naman natin yan. Kaya niyang talunin ang 5 tao mag-isa. Tapos nahuli siya. Mas maniniwala pa ako na pinatay siya. Tama ka. Kaya naghinuha ako. Siguro may kakilala siya. O sinamantala ang kalagayan niya. Nung hindi siya alerto, saka sila umatake. Kanina, pauwi na ako. May nakita akong warehouse sa silangan. Mukhang kahina-hinala. May mga gumagalaw na anino. Gusto kong bumaba at tingnan. Pero nagmamadali akong pumasok. Kaya hindi ko ginawa. Kung ganoon, dito tayo magsimula. Nagmamadali tayo. Dapat mahanap natin si Zuke agad. Ganyan talaga si Lady Zuke. Alam mo ba kung ilang patibong ang inihanda? Ang dami naming plano. Sayang lang lahat. May 5 kapatid siya. At ang war god na si Qianpo. Paparating na raw siya. Pupunta dito. Buti na lang nahuli namin siya. Hindi dahil sa'yo, kayong mga duwag. Ginamit nyo ang kakilala ko, kaya ako nahuli. Kung hindi, kahit 30 pa kayo, papatayin ko kayong lahat. Delikado ito. Nandito si Mu Chenfeng at 5-star general. Nasa labas na sila. Maraming tao sa loob. Hindi ito magtatagumpay. May maganda ka bang ideya? Halatang halata kung magkakasama kaming 5. Halatang halata. Ako na nang magpapagulo sa kanila. Kayo, lumabas kayo sa likurang pinto. Nandun sigurado si Zuke. Sige, mag-ingat kayo. Huwag kayong mag-alala, General Mo. Ito ang hilig kong gawin. Hoy kayong 2 asong gala. Nakapasok na ako. Halika't hulihin niyo ako. Ulat, nakapasok na sila. Na-block na namin sila. Ilan silang kasama? 1 tao lang. Bobo kang walang kwenta. Nadala ka sa panlilin lang. Ulat, si Dongfeng Nu yun. May kasama sila. Buong grupo yan. Nakarating ka rin. Naghahanda lang ako. Para ubusin ang buhay nyo. Ano ng buong grupo ang sinasabi mo? Ako Sixi Leibao. Wala ba akong pangalan? Zuke, nasaan ka? General Mo, nandito ako. Kung ayaw niyong mamatay, magsalita na kayo. Sabihin niyo nasaan si Zuke. Kung gusto niyong malaman, daanan muna niyo ako. Malakas ang labanan sa labas. Siguro si General Mo yan. Kailangan ko ring makaalis. Anong nangyayari? Bakit sumabog? Siya sa atin niyo yan. Huwag niyang palabasin si Zuke. Magaling talaga yun. Bakit hindi ka pumunta? Tatakas ka. Dahil nakalabas na ako, subukan na natin. Zuk, gising ka pa. Pagod ka na ba, General Mo? Sumuko ka na. Zuk, ikaw ba nang sumigod kanina? Bantayan niyo si Zuke. Mabubuhay siya, pero malubha ang sugat. Pero malubha ang kanyang mga sugat. General Mo, inaantay na kita. Sinong nagdala sa'yo dito? Ako lang mag-isa ang pumunta. Hindi mo mahuhulaan. Sino ang nasa likod nito? Sino iyon? Si Xing Yuhao. Ang aking amang kinamayan.